Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 1282-88. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Bagamat ang paggamit ng arrow sa snake attack ng isang tao ay hindi ganoon ka-elegante, dapat aminin na ito ang pinakamabisa at direktang paraan. Dahil dito, sinadya ni Alvin na pino ang busog at palaso upang hindi ito lumiwanag. Maipapakita lamang ng busog at palaso ang nakakatakot na kapangyarihan nito kapag nahuli nito ang kalaban nito. Hindi alintana kung ang busog o ang palaso, pareho silang royal grade spirit weapons. Bumagsak ang tingin ni Alvin sa busog at palaso na ganap na itim ang kulay. Sa pagtaas ng kanyang kamay, hiwalay niyang ipinasok ang kanyang origin energy sa mga ito hanggang sa isang malutong na tunog ang umalangaw-ngaw mula sa kanila. Whoosh! Biglang bumitaw ang kamay ni Alvin bago bumaril ang palaso. Ang hangin mula sa kung saan ito dumaan ay naging isang vacuumed space, at nang bawiin niya ang kanyang kamay, nagdulot ito ng sunod-sunod na tunog ng dumadagindong na pagsabog. Ito ang unang pagkakataon na gumawa ako ng Royal Grade Spirit Weapon, at nagbibigay na ito ng 120% boost. Mukhang maganda ang kakayahan ko bilang Royal Grade Weapons Craftsman. Bagamat ang Heaven and Earth energy ay hindi kumikilos at naging solid sa Heaven and Earth phenomenon, nagawa ni Alvin na sabihin ang lakas ng boost na ibinigay ng bow at arrow. Bow man o arrow, pareho silang Royal Grade Spirit Weapons kahit na magkahiwalay silang entity. Kailangan ko lang isulat ang interlinking formation sa kanila ngayon. Tumibok ang puso ni Alvin. Nagtaas siya ng kamay at lumitaw ang isa pang tumpok ng materyales. Lumipad ito sa hangin habang kinokontrol niya sila gamit ang isang invisible energy. Ang mga materyales na ito ay para sa pagsulat. Siya ay naghanda upang isulat ang interlinking formation sa busog at palaso na katatapos lamang na ginawa, na nag-uugnay sa mga ito tulad ng isang hindi mapaghihiwalay na pares ng mag-ina. Ang interlinking formation ay isang napakakaraniwang inscription formation. Kahit sa Cloud Continent, alam ng maraming tao kung paano isulat ang interlinking formation. Ito ay kadalasang ginagamit sa spirit weapons tulad ng archery sets. Nang bumaril ang arrow mula sa spirit archery set na may nakasulat na interlinking formation, kailangan lang niyang i-activate ang interlinking formation para ipatawag ang arrow pabalik. Natural, mayroong limitasyon sa hanay para sa interlinking formation. Ang karaniwang ginagamit na interlinking formation sa Cloud Continent ay may limitasyon sa saklaw na 100 metro. Sa madaling salita, ang mga arrow na na-shoot sa loob ng 100 metro ay maaaring ipatawag pabalik gamit ang interlinking formation. Ang palaso ay mawawala kung ito ay lumipad ng lampas sa 100 metro. Dahil dito, kakaunti ang mga tao sa Cloud Continent ang gagamit ng bawat arrow bilang spirit weapon. Mabuti kung mapatay ng isang tao ang isang kalaban na higit sa 100 metro ang layo gamit lamang ang isang putok ng palaso. Gayunpaman, kung sumablay ang putok ng isang tao, may lalagay nito ang isa sa isang napakadelikadong sitwasyon kung iyon lang ang pana. Bukod dito, ang puwersa ng palaso ay nakadepende rin sa kalidad nito. Dahil sa kadahilanang ito, ang isa ay hindi maaaring magdala ng masyadong maraming mga arrow. Katulad ng Royal Grade Arrow sa kamay ni Alvin. Kahit natapos na niyang gamitin ang ink steel sa kanyang kamay, 2 arrow lang ang kaya niyang pinuhin. Dati, nang pumunta siya sa Hidden Fog City para bumili ng mga materyales, napansin niyang walang ink steels kahit sa Hidden Fog City. Madaling maisip ng isa kung gaano kabihirang ang ink steel. Bukod dito, ang ink steel ay isang kailangang-kailangan na item upang pinuhin ang Royal Grade Spirit Weapons. Sa kabutihang palad, ang interlinking formation sa Rebirth Martial Emperor's memory ay na-upgrade niya. Ang saklaw ng pagtatrabaho nito ay maaaring umabot sa 500 metro. Iyan ay 5 beses na mas mataas kaysa sa ordinaryong interlinking formations. Nakahinga ng maluwag si Alvin nang maisip niya ito. Nangangahulugan ito kung ang arrow na nakasulat sa interlinking formation ay nasa loob ng 500 metro, madali niya itong mapapatawag pabalik gamit ang interlinking formation. Gayunpaman, kung lumipad ito ng lampas sa 500 metro, kakailanganin niyang kunin ito mismo.
Kung nakatagpo niya ang kanyang mga kaaway, tiyak na hindi siya bibigyan ng pagkakataon ng kanyang mga kaaway na makuha ang palaso. Dahil dito, maliban na lang kung higit sa isang palaso ang hawak niya o kung may tiwala siyang kayang patayin o masaktan ng husto ang kanyang kalaban sa isang putok lamang, hindi niya basta-basta ipapalabas ang palaso, lalo na kung ang kalaban ay mahigit 500 metro ang layo. Mukhang kailangan kong gamitin ang natitirang ink steel at ilang iba pang materyales para gumawa ng isa pang 2 arrow para sa extra kung sakali, naisip ni Alvin sa kanyang sarili. Sa kasong iyon, magkakaroon siya ng 2 pang pagkakataon na gumawa ng pagkakamali sa loob ng 500 metro. Kung may tiwala siya na kaya niyang patayin o masaktan ng husto ang kanyang kalaban sa 3 putok ng mga palaso, magagawa niyang ishoot ang arrow sa puso niya kahit na ang kanyang kalaban ay higit sa 500 metro ang layo. Gayunpaman, kapag nawala sa aking paningin ang palasong itinutulak ng aking puwersa, magiging problema para sa akin na hanapin ito mamaya. Kaya maliban na lang kung talagang kinakailangan, mas mabuting huwag barilin ang isang kalaban na nakatayo ng higit sa 500 metro ang layo. Napangiti ng mapait si Alvin nang maisip niya ito. Isinasantibi ang mga arrow ng ibang tao, ang kanyang arrow ay isang royal grade spirit weapon kung tutuusin. Ayaw niyang makipaghiwalay dito ng ganoon lang. Sa sumunod na sandali, binitawan ni Alvin ang kanyang kamay at nagsimulang isulat ang interlinking formation. Dahil ang Rebirth Martial Emperor ay nag-inscribe at nag-set up ng inscription formation noon, si Alvin na naihanda na ang mga materyales ng maaga ay madaling na-inscribe at na-set up ang interlinking formation sa bawat arrow. Subukan natin. Matapos isulat ni Alvin ang interlinking formation, itinaas niya ang kanyang kamay at inihagis ang arrow palabas. Whoosh! Ang matalim na palaso ay tumago sa kalangitan na para bang pinaputok ito ng busog. Ang bilis nito ay mas mabilis pa sa kidlat. Hindi inalis ni Alvin ang kanyang mga mata sa pinagdaanan nito. Nang malapit na itong umalis sa 500 metrong limitasyon sa hanay, kumirot ang puso ni Alvin bago niya mabilis na isinaaktibo ang interlinking formation sa bow sa kanyang kamay. Whoosh! Sa isang iglap, umikot ang palaso at bumalik sa kanyang kamay. Muling itinaas ni Alvin ang kanyang kamay at inihagis muli ang palaso. Sa pagkakataong ito, hindi niya na-activate ang interlinking formation sa bow. Sa halip, hinabol niya ito. Nang habulin niya ito, na-activate niya ang lakas na ginamit niya sa paghagis ng arrow, at umasa siya sa lakas mula sa boost na ipinagkaloob sa kanya ng Royal Grade Spirit Bow. Ito ay dahil ang arrow ay isang Royal Grade Spirit Weapon. Kung hindi ito gagawin ni Alvin, maaabutan niya ang palaso. Whoosh! Whoosh! Ang bilis ni Alvin ay halos katulad ng arrow. Pare-pareho ang kanilang bilis. Gayunpaman, dahil ang arrow ay walang anumang pagsabog ng kasunod na enerhiya, ang bilis nito ay unti-unting bumaba. Sa huli, naabutan ito ni Alvin at hinawakan ito sa kanyang kamay. At isipin na hindi ko naiputok ang palasong ito mula sa busog. Malinaw si Alvin kung ang palaso ay naputok gamit ang busog ng buong lakas, hindi niya ito mahahabol. Di nagtagal, kinuha ni Alvin ang Kautenden na matagal na niyang inihanda mula sa kanyang spatial ring. Ang Kautenden ay mula sa isang 9th level void transformation stage na Kau-type na demonyong hayop. Ang litid ng baka ay maaaring direktang itali sa busog ng hindi nangangailangan ng anumang pagpipino. Noong ginagawa ni Alvin ang pana, naka-joggle na siya sa bow para sa bowstring. Matapos itali ang bowstring sa bow at hilahin ito ng mahigpit, ang bow at ang bowstring ay nasa lugar. Kumpleto na ang busog. Ngayon ay oras na para subukan ko ang kapangyarihan ng busog. Kinuha ni Alvin ang palaso at inilagay ito sa busog. Hinailan niya ng mahigpit ang bowstring bago ito binitawan. Gayunpaman, nang ibuhos niya ang kanyang lakas sa busog at hinaila ang bowstring pabalik sa hugis ng isang kabilugan ng buwan, isang hindi inaasahang pangyayari ang biglang naganap. Snap! Isang malakas at malutong na tunog ang umalangaw-ngaw ng maputol ang bowstring. Ay ito! Natigilan si Alvin nang makita niyang naputol ang litid ng baka sa dalawa. Nang bumalik siya sa katinoan pagkaraan ng mahabang panahon, ngumiti na lang siya ng pilit. Mukhang hindi sapat ang Kautenden ng 9th level void transformation stage Demon Beast para maging bowstring ng Royal Grade Spirit Archery set.
At saka, kahit na hindi ko gamitin ang arrow na isang royal grade spirit weapon, madali ko pa rin itong masnap gamit ang lakas ko lang. Kung tutuusin, isa lang itong Kautenden mula sa 9th level void transformation stage na tipong demonyong hayop na baka. Hindi ko naisip ito dati. Malakas na napabuntong hininga si Alvin nang maisip niya ito. Hayaan na ang isang Royal Grade Spirit Archery set, mukhang hindi na ako makakagawa ng quasi-Royal Grade Spirit Archery set bago ako makahanap ng angkop na bowstring na akma. Alam na alam ito ni Alvin. Saan ako maghahanap ng angkop na bowstring kung gayon? Medyo desperado na siya ngayon. Pagkaraan ng mahabang panahon, kinalma ni Alvin ang kanyang sarili at nagtungo muli sa Hidden Fog City. Matapos maghanap sa buong Hidden Fog City, wala pa rin siyang nakitang litid mula sa isang demonyong hayop na nasa itaas ng Demon Monarch stage. Mayroong maraming iba pang mga bahagi ng katawan mula sa mga demonyong hayop sa itaas ng Demon Monarch stage sa Hidden Fog City, ngunit hindi lahat ng demonyong hayop ay may mga litid sa kanilang mga katawan. Maaari lamang itong baka o dragon tendon. Sa ngayon, parang dalawa lang ang pagpipilian niya. Siguro dapat kong tanungin si Kuya Yang. Sa sandaling ito, biglang naisip ni Alvin si Harris Yang, Martial Emperor Lazarus, ang Martial Emperor na nagdala sa kanya sa Hidden Fog Island mula sa Cloud Continent. Sa sandaling naisip niya si Harris, mabilis siyang bumalik sa katimugang isla. Sa kanyang kasalukuyang bilis, hindi nagtagal ay nakarating siya sa lugar kung saan tinutuluyan ng mga tao ni Lazarus Peak. Agad niyang sinimulan ang paghahanap kay Harris. Brother Alvin. Nakapasok ka na ba sa Martial Emperor stage? Sa sandaling tinitigan ni Harris si Alvin, naramdaman niya kaagad ang mga pagbabago kay Alvin. Sigurado siyang nakalusot si Alvin sa Martial Emperor stage. Gayunpaman, hindi siya lubos na nakatitiyak. Bagamat siya ay nasa 4th level Martial Emperor stage at halos madiraman niya kung ang isang tao ay nasa Martial Emperor stage o wala, hindi siya 100% kumpiyansa. Natitiyak lamang ni Harris nang makita niyang tumango si Alvin. Agad niyang binati si Alvin, "Congratulations, Brother Alvin." Tumango si Alvin. "Kuya Alvin, matagal kitang hindi nakita. Saan ka na nagpunta?" Tanong ni Harris. Dati, ilang beses na niyang hinanap si Alvin, ngunit hindi niya ito nakita. "Kasama ko ang dalawa kong kasintahan," matapat na sabi ni Alvin. "Fiancés. At saka, 2 fiancé ang sinabi mo." Nagulat si Harris. "Brother Alvin. Since when you have fiancés? Nakilala mo ba sila dito? Somebody from the Hidden Fog Island?" "Hindi." Umiling si Alvin. "Sila ang aking kasintahan at ang aking mga kaibigan noong bata pa. Matagal-tagal na rin nung huli ko silang nakita. Hindi sumagi sa isip ko na makakasama ko sila sa Hidden Fog Island." Mga kaibigan noong bata pa. Lalong nabigla si Harris. Mahinang mahulaan din niya ang nangyari. "Brother Alvin, why you mean? Bumalik na ang alaala mo." "Oo." Tumango si Alvin. "Kung gayon, ibig sabihin ba nito ay ikaw ay orihinal na taga Hidden Fog Island?" Tanong ulit ni Harris. Sa kanyang opinyon, dahil ang mga kababata ni Alvin na mga nobya rin niya ay parehong nasa Hidden Fog Island, kung gayon malamang na silang tatlo ay mula sa Hidden Fog Island. Kung paano nawala ang memorya ni Alvin at kung bakit siya nagpakita sa Cloud Continent, wala siyang paliwanag para doon. 1283. Hindi ako mula sa Hidden Fog Island. Umiling si Alvin. Naunawaan niya kung bakit nagkaroon ng ganoong conclusion si Harris. Magkakaroon din siya ng ganoong conclusion kung siya si Harris. Hindi. Natigilan si Harris. Baka sa mukha niya ang pagtataka. Kung gayon ang iyong 2 kasintahan. Pumunta sila dito sa Hidden Fog Island kasama si Martial Emperor Holland mula sa Holland Valley, sagot ni Alvin. "Martial Emperor ikaw Holland." Kumunat ang noo ni Harris. "Yung baliw na babae." "Baliw na babae." Si Alvin ay namangha at naguguluhan. "Bakit mo nasabi iyan? Brother Alvin, hindi mo siya kilala. Ang Martial Emperor Holland ay isang mapagkunwari. Sinasabi na higit sa ilang dosenang taon na ang nakalilipas, hindi man lang niya iniligtas ang kanyang kambal na kapatid na babae upang makuha ang posisyon ng Valley Master of Holland Valley.
Ang dahilan kung bakit niya ginawa iyon ay dahil sa likas na kakayahan ng kanyang kapatid na mas mahusay kaysa sa kanya at dapat na maging isang Master of Few na si Holland ng kanyang dugo. Naging kahalili ng Valley Master of Holland Valley. 20 taon na ang nakalilipas, ang dating Valley Master ng Holland Valley sa wakas ay namatay, na nagbigay daan para sa kanya upang maging bagong Valley Master ng Holland Valley, paliwanag ni Harris. Totoo ba ang lahat ng ito? Bahagyang naging malungkot ang mukha ni Alvin habang sinusubukan niyang patunayan ito. Walang pag-aalinlangan na tumango si Harris habang patuloy siyang nagsasalita ng malaya at prangka, hindi ito lihim sa grupo ng mga Martial Emperors at Demon Emperors sa Cloud Continent. Pinatay niya ang sarili niyang kambal na kapatid. Pinaikit ni Alvin ang kanyang mga mata, at ang kanyang mukha ay naging mas mapula. Bagamat may pakiramdam siya na si Martial Emperor Holland ay may lihim na motibo para kunin sina Kelly at Meghan bilang kanyang mga direktang disipulo, hindi niya inaasahan na siya ay baliw hanggang sa pinatay pa niya ang sarili niyang kambal na kapatid. May hindi kayang gawin ang isang babaeng tulad niya. Gayunpaman, hindi mo kailangang mag-alala, kapatid na Alvin. Sa pagkakaalam ko, bagamat ang Martial Emperor Holland na iyon ay baliw, kadalasan ay napakabuti niya sa kanyang mga direktang disipulo at hindi sila minamaltrato. Dahil ang dalawa mong kasintahan ay nagawang maging direktang disipulo niya, naniniwala ako na ang kanilang likas na kakayahan at kakayahan sa pag-unawa ay tiyak na siguradong may kahalintulad na interes sa Emperor, dahil wala akong katulad na interes ni Mr. Holland ay hindi nagtatanim ng anumang masamang intensyon sa kanila, mabilis na tiniyak ni Harris kay Alvin nang makita niyang siya ay agad na naging malungkot. Tumango si Alvin. Bagamat nabawasan ang tensyon ng kanyang mukha, pakiramdam niya ay nahulog ang kanyang puso sa isang napakalalim na kailaliman. Maaaring magkaroon ng conflict of interest si Martial Emperor Holland sa kanyang dalawang fiancé. Baka sa kanya magmula ang conflict na iyon. O upang maging mas tumpak, mula sa Rebirth Martial Emperor. Matagal na niyang pinaghihinalaang alam ni Martial Emperor Holland ang tungkol sa pagkakaroon ng Rebirth Martial Emperor at ang ilan sa mga bagay tungkol sa kanya mula sa legacy na ipinasa mula kay Martial Emperor Hanbing ng Holland Valley. Ang Three Lives Rebirth technique na nilinang ng Rebirth Martial Emperor ay hindi lihim sa Martial Emperors at Demon Emperors sa Cloud Continent mahigit 20,000 taon na ang nakalilipas. Ang Martial Emperor Hanbing na iyon, lalo na, ay alam ang Three Lives Rebirth technique na ang Rebirth Martial Emperor ay napakahusay na naging dahilan. Ang Martial Emperor noong panahong iyon, ang Rebirth Martial Emperor ay kailangang magturo sa kanya ng Three Lives Rebirth technique kung siya ay matatalo, kailangan niyang ipasa ang Hanbing's Divine Sword technique sa Rebirth Martial Emperor. Nalaman ni Alvin ang lahat ng ito mula sa alaala ng Rebirth Martial Emperor. Kung totoo ang espekulasyon ko, ang Martial Emperor Hanbing ay talagang manggugulo. Saway ni Alvin sa loob. Kung kahit papaano ay isiniwalat ni Martial Emperor Hanbing ang Three Lives Rebirth technique na nilinang ng Rebirth Martial Emperor sa kanyang mga kahalili sa pamamagitan ng ilang pamamaraan, kung gayon, ang Valley Master of Holland Valley, Martial Emperor Holland, bilang isa sa kanyang mga kahalili ay malamang na alam ang tungkol sa Three Lives Rebirth technique na itinatag ng Rebirth Martial Emperor na sekreto sa likod nito at ang prominenteng Emperor. Marahil, natiyak na niya na ako ang pangatlong reinkarnasyon ng Rebirth Martial Emperor sa pamamagitan ng mensaheng iniwan ni Martial Emperor Hanbing at na ako ang nagturo ng Divine Sword technique ng Hanbing kay Kelly. Kung hindi, sa likas na kakayahan at kakayahan sa pag-unawa na napansin ni Kelly at ni Little Faye, hindi niya hahayaan na taglayin sila ni Kelly at Little Faye. Maging tuwirang mga alagad niya. Kung dati ay hindi sigurado si Alvin, sigurado na siya ngayon. Ang Martial Emperor Holland na iyon ay tiyak na gumagawa ng isang pukana. Kuya Alvin, nasaan ang dalawa mong kasintahan? Nakabalik na ba sila sa Martial Emperor Holland? Bakit hindi mo sila dinala dito para makita ko? Tanong ni Harris nang makita niyang nawala sa kanyang pag-iisip si Alvin. Ang mga salita ni Harris ay nagpabalik kay Alvin sa realidad. Umiling siya. Naglilinang sila. Oh, tama na. Di nagtagal, bumalik si Alvin sa pangunahing issue. Brother Yang, alam mo ba kung saan ako makakahanap ng Worm Dragon? Worm Dragon. Medyo namangha si Harris nang marinig niya ito. Natural, alam niya kung ano ang Worm Dragons.
Brother Alvin, bakit ka naghahanap ng Worm Dragon? Kailangan ko ng Dragon Tendon, matapat na sabi ni Alvin. Dragon Tendon. Sa sandaling ang mga salita ni Alvin ay umalis sa kanyang bibig, ang sulok ng bibig ni Harris ay bahagyang kumaibot. Kung ang isang Worm Dragon ay hinubere ng kanyang Dragon Tendon, ito ay mapilayan. Para sa isang Worm Dragon, ang Dragon Tendon ay katumbas ng gulugad ng isang tao. Napakahalaga nito. Ang isang tao na walang gulugad ay paralisado at baldado. Dahil sa kadahilanang ito, mayroon lamang isang pagpipilian kung gusto ng isa ang Dragon Tendon ng isang Worm Dragon at iyon ay upang patayin ito. Walang ibang paraan maliban dito. Brother Alvin, narinig ko lang na may mga taong nakatagpo ng mga Worm Dragon, at hindi ko pa nakikita ang isa sa aking sarili. Gayunpaman, sigurado ako na dapat mayroong isang Worm Dragon sa isang lugar sa malalim na dagat. Nang marating ni Harris ang dulo ng kanyang pangungusap, nagdilim ang kanyang tingin habang nakatingin sa timog. Sa sandaling ito, siya ay nasa katimugang isla ng Hidden Fog Island. Ang rehiyon ng katimugang dagat ay nasa labas ng hangganan ng Hidden Fog Island. Kung gusto ng isa na bumalik sa Cloud Continent, kailangan niyang tumawid sa rehiyon ng dagat na ito. Dapat. Tumingin si Alvin kay Harris. Narinig kong maraming tao ang nakatagpo ng mga Worm Dragon sa dagat habang papunta sa Hidden Fog Island mula sa Cloud Continent. Tama. Kuya Alvin, naghahanap ka ng Dragon Tendon di ba? Mahinahong sabi ni Harris. Gayunpaman, nang maabot niya ang dulo ng kanyang pangungusap, ang kanyang mga mata ay naningkit na para bang may naalala lang siya, at muli siyang humingi ng kumpirmasyon. Oo. Tumango si Alvin. Brother Alvin, may kilala akong Martial Emperor sa Cloud Continent na minsang pumatay ng second level Martial Emperor stage Worm Dragon. Siguro kung nasa kanya pa rin ang Dragon Tendon, paliwanag ni Harris. Kahit na ang Worm Dragon ay ang pinakamababang antas ng dragon, ito ay kalahating dragon pa rin kahit na ano. Dahil dito, ang buong katawan nito ay isang kayamanan. Karamihan sa mga ordinaryong tao ay panatilihin ang katawan nito. Sa sandaling ito, ang higit na inaalala ni Harris ay kung ang Dragon Tendon ay wala na sa kamay ng Martial Emperor na iyon. Pupunta ba siya sa Hidden Fog Island? Agad na tanong ni Alvin habang kumikinang ang kanyang mga mata. Dahil binigyan siya ng pagkakataong makakuha ng Dragon Tendon, hindi niya ito hahayaang mawala kahit gaano pa kaliit ang pagkakataon. Pagkatapos lamang niyang makuha ang Dragon Tendon ay magkakaroon siya ng angkop na bowstring para sa kanyang Royal Grade Spirit Archery Set. Sa oras na iyon, maaari na niyang linangin ang Saint Grade Martial Tactic, Colossal Aerolite Arrow. Mula nang malaman niya ang tungkol sa makapangyarihang puwersa ng Saint Grade Martial Tactic mula kay Bart, sabik na siyang linangin ang Colossal Aerolite Arrow. Nandito siya. Hinanap niya ako 2 linggo lang ang nakalipas. Tumango si Harris. Ang Martial Emperor na iyon ay maaaring ituring na kanyang kaibigan. Sa sandaling lumabas ang mga salita ni Harris sa kanyang bibig, mapilit na sinabi ni Alvin, pero hanapin natin siya. Para siyang natatakot na may kumuha ng Dragon Tendon mula sa Martial Emperor na iyon. Sige. Malinaw na naramdaman ni Harris ang pagmamadali ni Alvin. Hindi na nag-aksaya pa ng oras, dinala niya si Alvin at umalis sa tirahan na inihanda ng Hidden Fog Island para sa Lazarus Peak. Sina Harris at Alvin ay tumungo sa timog sa isang tuwid na linya. Nang papalapit na sila sa rehiyon ng dagat ng katimugang isla ng Hidden Fog Island, pinabagal ni Harris ang kanyang bilis. Nakita ni Alvin ang isang tirahan sa tabi ng baybayin, at hindi niya maiwasang magtanong, doon siya tumutuloy. Upang maging mas tumpak, ito ang lugar kung saan siya at ang mga taong dinala niya, sagot ni Harris. Di nagtagal, sa ilalim ng patnubay ni Harris, nakita ni Alvin ang Martial Emperor na sinabi sa kanya ni Harris. Siya ay isang matandang lalaki na higit sa 70 taong gulang na may puting buhok at puting kilay. Bagamat mukhang matanda na ang matanda, fit siya at mamula-mula ang kutis. Ang kanyang mga mata, lalo na, ay kumikinang na parang mga bituin sa kalangitan sa gabi. Sa likod ng matandang iyon ay isang kalbong nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng balat ng tigre. Pagtayo niya, para siyang guardian ng pinto. May hitsura ang kanyang mukha na kayang pigilan ang buong puwersa ng kalaban. Harris, nagkita lang tayo 2 weeks ago.
May dahilan ba kung bakit mo ako hinanap? Tanong ng matanda. Kumikislap ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Harris. Julius, talagang may dahilan ako para hanapin ka. Gayunpaman, bago tayo makarating sa pangunahing paksa, hayaan mo muna akong ipakilala sa iyo ang nakababatang kapatid kong ito, sagot ni Harris bago tumingin kay Alvin na nasa kanyang tabi, ito si Brother Alvin. Matapos ipakilala si Alvin kay Julius, Martial Emperor GS, ipinaliwanag niya kay Alvin, Brother Alvin, ito si Julius. Isa rin siyang kilalang Martial Emperor on Cloud Continent. Ang kanyang karangalan na titulo ay GS, Martial Emperor GS. Nang marinig ito, tumango si Alvin kay Julius bilang pagbati. Gayunpaman, mukhang walang balak si Julius na batiin siya. Sa halip, pinalaki niya ito mula sa itaas hanggang sa ibaba bago sinabing walang pakialam, Harris, akala ko siya ang iyong bagong direktang disipulo. Hindi ko akalain na magiging kaibigan mo siya. Julius, bagamat hindi ko direktang disipulo si Brother Alvin, ang dahilan kung bakit siya bumiyahe sa Hidden Fog Island sa pagkakataong ito ay para kumatawan sa ating Lazarus Peak at sumali sa Hidden Fog Martial Competition, sagot ni Harris. Oh! Ang mga salita ni Harris ay nagsimulang pumukaw sa interes ni Julius. Matapos siyang pag-aralan ng kaunti, biglang nagningning ang kanyang mga mata. Yugto ng Martial Emperor. Tumango si Alvin. Harris, akala ko noong una ay si Dax lang ang nasa Martial Emperor stage sa 10 tao na dinala mo mula sa Lazarus Peak para sumali sa Hidden Fog Martial Competition. Hindi ako makapaniwala na itinago mo talaga ang iyong ilaw sa ilalim ng bushel at nakahanap ng isa pang Martial Emperor, pagmumuni-muni ni Julius. 1284. Nang marinig ni Harris ang mga salita ni Julius, hindi napigilan ni Harris na palakihin ang kanyang mga balahibo. Maging ang Martial Emperor stage ay nahahati sa maraming antas. Sa sandaling ito, nagpakawala siya ng mahinang ungol. Ang boses ay napuno ng pang-aalipusta at ang mapagmataas na ngiti na kakalabas lang sa mukha ni Harris ay nagyelo kaagad. Agad na dama po ang tingin ni Harris sa kalbo, nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng tigre sa likod ni Julius kaagad. Siya yung nag-remark kanina. Nakatayo doon, ang kalbo na lalaki ay nanlilisik kay Alvin na may pangungutya sa kanyang mga mata. Julius, mukhang si Little Aaman ay sobrang tiwala sa sarili niyang kakayahan. Hindi nagalit si Harris. Sa halip, tumingin siya kay Julius ng may ngiti. Little Aaman. Nang marinig ang palayaw na Harris na tinawag ang kalbo, nasa katanghaliang gulang na lalaki, isang kibot ang lumitaw kaagad sa sulok ng bibig ni Alvin. Pagkatapos, tuluyan na niyang binaliwala ang mapanlait na titig ng kalbo at sa halip ay sinimulan niya itong pag-aralan. Malaki ang pangangatawan ng lalaki at halos 2 metro ang taas na may pagkadulas. Gayunpaman, ang napakalaking-laki ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay tinawag na Little Aaman. Kahit papaano, isang ngiti ang sumilay sa mga sulok ng bibig ni Alvin. Anong nginingiti-ngiti mo dyan? Sa sandaling napansin ng kalbong lalaki na patuloy na nakatitig kay Alvin ang kanyang pagngisi, agad siyang umungol ng malakas. Sa sumunod na segundo, isang malamig na tingin ang lumabas sa kanyang mga mata. Siya ay tila nag-transform sa isang gutom na tigre na maaaring sumunggab kay Alvin anumang oras bago siya patayin at lamunin. Aaman. Sa wakas, ibinuka ni Julius ang kanyang bibig at may matalas na tono, binatukan niya ang kalbo, nasa katanghaliang gulang na lalaki, hindi mo ba narinig ang iyong junior uncle? Kaibigan niya si Alvin. Humingi ng tawad ngayon. Unless kaya niya akong talunin. Kung hindi, hindi ako hihingi ng tawad. Gayunpaman, tumanggi si Aaman na makinig. Nang biglang naging seryoso ang mukha ni Julius, bahagyang ngumiti si Harris at nagkusa na bigyan siya ng katiyakan, Kuya Julius, bilang amo ni Little Aaman at adoptive father, pinanood mo siyang lumaki at hindi mo pa rin alam ang kanyang init ng ulo. Sayang. Kasalanan, sinasabi ko sa iyo. Umiling si Julius habang bumantong hininga. Bumungad sa kanyang mga mata ang kawalan ng kakayahan. Pagkatapos, iniba ni Julius ang paksa. Younger Brother Harris, hindi mo ako hinanap para lang ipakilala sa akin si Brother Alvin, di ba?
Kuya Julius, hinanap kita ngayon tungkol sa worm dragon na pinatay mo sa huling pagkakataon, sinabi ni Harris ang layunin ng pagdating niya at sabay na tanong, nagtataka ako kung ang litid ng dragon ay nasa iyo pa rin o wala. Dragon Tendon. Natigilan si Julius noong una. Pagkatapos, itinaas ang kanyang kamay, isang mahabang strip na tila litid ng baka ang lumitaw sa kanyang kamay. Ito ay ganap na pulang-pula ang kulay, simple at walang palamuti. Ang litid ng dragon. Sa sandaling nakita ni Alvin ang strip, agad na nagningning ang kanyang mga mata. Isang kislap ng tuwa ang agad na sumilay sa kanyang mukha. Sa isang sulyap lang, masasabi na niyang ito ang Dragon Tendon. Ayon sa memorya ng Rebirth Martial Emperor, nakita na niya ang Dragon Tendon minsan, ngunit ang partikular na litid na iyon ay pagmamay-ari ng Demon Monarch Stage Worm Dragon. Bagamat kamukha ito ng Dragon Tendon na ito, ang kalidad nito ay ganap na naiiba. Dahil nakita na ng Rebirth Martial Emperor ang Dragon Tendon noon, agad na natukoy ni Alvin na ang hawak ni Julius ay Dragon Tendon. Ang mismong litid ng dragon ang kinagat niya para makuha ang kanyang mga kamay. Sa totoo lang, sa kabila ng paghahanap kay Julius ang Martial Emperor GS doon kasama si Harris, hindi niya inasahan na makuha ang Dragon Tendon ng napakataas. Gayunpaman, hindi kailanman sumagi sa kanyang isipan na si Julius ay talagang dala niya ang Dragon Tendon at talagang aalisin ito. Kuya Julius, maaari mo bang ibigay sa akin itong Dragon Tendon? Nagningning ang mga mata ni Harris habang direktang nagtanong kay Julius. Pangalanan lang ang iyong presyo. Magkapatid tayo, kaya hindi mo ba iniisip na tinatrato mo ako na parang estranghero sa pamamagitan ng pagsasabi ng mga salitang iyon? Wala man lang akong silbi para sa Dragon Tendon na ito. Dahil gusto mo, kaya ko na lang G. Sasabihin pa lang ni Julius na ibibigay niya ang litid ng dragon na ito kay Harris, ngunit bago pa niya matapos ay pinutol na siya ni Aaman mula sa likuran. Junior Uncle Harris, maaari mong kunin ang litid ng dragon na ito. Ngunit kailangan mong aipangako sa akin na hahayaan mo muna akong makipaglaban sa kanya ng isang round. Sinabi ni Aaman kay Harris bago tinitigan si Alvin na kumikinang ang mga mata. Kung hindi ako nagkakamali, ang dahilan kung bakit pumunta si Junior Uncle Harris dito para hingin ang litid ng dragon ay para sa iyo, hindi ba? Matalino ka. Sa pagtingin kay Aaman, medyo nagulat si Alvin. Hindi niya inaasahan na ang mukhang mamula-mula na si Aaman ay magkakaroon talaga ng napakahusay na kasanayan sa pagmamasid. Maliban na lang kung matatalo mo ako, huwag mo nang isipin na kunin ang litid ng dragon na iyon. Ngumuso si Aaman. Puno ng pananakot ang kanyang mga salita. Sigurado ka bang ikaw ang gumagawa ng desisyon? Tumawa si Alvin na may nakakasilaw ng ngiti. Aaman. Sa sandaling ito, si Julius na bumalik sa kanyang katinoan ay pumutol ng malakas na may seryosong ekspresyon. Puno ng galit ang tono niya. Kuya Julius, huminahon ka. Huwag hayaang mapunta sa iyo ang galit. Habang tinitiyak ni Harris si Julius, muli siyang tumingin kay Alvin. Brother Alvin, dahil gusto ni Little Aaman na makipagkita sa iyo, samahan mo lang siya saglit, pwede. Pagkatapos, patuloy niyang sinabi kay Alvin sa pamamagitan ng voice transmission, si Little Aaman ay palaging nagtataglay ng isang mahusay na likas na kakayahan, ngunit hindi pa siya nakaranas ng anumang kahirapan sa kanyang buhay bago. Dahil dito, ang kanyang pagkatao ay ganoon na at isinasaalang-alang niya ang lahat at lahat ng nasa ilalim niya. Kung maaari, tulungan mo kaming turuan siya ng leksyon, hindi ba? Nang marinig ang mga salita ni Harris, tumango si Alvin. Ang kulay ube na robe sa kanyang katawan ay pumutok ng malakas sa hangin. Dahil gusto mong sumama sa akin, gawin natin iyon, tumingin si Alvin kay Aaman at walang pakialam na ibinalita, gayunpaman, huwag kang umiyak kapag natalo ka, okay, Little Aaman. Little Aaman. Si Alvin ay sumunod sa paraan ni Harris ng pakikipag-usap sa kanya. Sa sandaling marinig ni Aaman kung paano siya tinutuya ni Alvin, umasim kaagad ang kanyang mukha. Ang origin energy ay pumailan lang mula sa kanyang katawan at nagdulot ng vacuum sa nakapaligid na hangin.
Sa opinyon ni Aaman, ang palayaw na Little Mon ay hindi isang bagay na maaaring tawagin ng sinuman sa kanya. Si Harris lang ang makakatawag sa kanya ng ganyan dahil senior siya. Noong unang panahon, noong hindi pa martial emperors ang kanyang Panginoon at Harris at siya ay bata pa, nakilala na niya si Harris at tinawag siyang tiyuhin. Si Harris ay mas matanda sa kanya kahit isang dekada. Sa ngayon, dahil hindi niya sinasadyang pangalagaan ang kanyang hitsura, mukhang mas matanda siya kay Harris. Dahil gusto mong hanapin ang kamatayan, tutuperin ko ang iyong hiling kung gayon. Hindi kita maaawa para lamang kay Uncle Harris. Kung hindi mo man lang ako kayang talunin, hindi ka karapat-dapat na maging kaibigan ni Uncle Harris. Ngumuso si Aaman habang ang origin energy mula sa kanyang katawan ay sumabog bago napalitan ng maraming kulay na enerhiya. Lumilitaw na konektado siya at ipinakita ang iba't ibang profundities na naintindihan niya. Bukod doon, sa sandaling ang kanyang buong lakas ay pinakawalan, isang dambuhalang palakol din ang lumitaw sa kanyang kamay. Whoosh! Para sa isang taong mabigat, ang bilis ni Aaman ay hindi mabagal. Sa kabila ng bigat ng kanyang katawan ay tila wala man lang itong epekto sa kanya. Sa isang iglap, tila siya ay naging isang kidlat na bumaril kay Alvin. Boom! 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 Ang lugar na dinaanan ni Aaman ay nagdulot ng sunod-sunod na marahas at nakakabinging mga pagsabog na dumadagindong, na nagdudulot ng kalituhan sa puso ng isang tao. Mula sa simula hanggang sa katapusan, si Harris ay nakatayo lang sa gilid na nanunood ng tahimik. Matapos hayagang ibigay ni Harris ang kanyang pahintulot, hindi na pinigilan ni Julius si Aaman. Siyempre, hindi lang ito dahil sa desisyon ni Harris, ngunit mas interesado siyang makita kung gaano kalakas ang tingin ng binatang si Harris na ito bilang isang kaibigan. Kahit na ang isang tao na nasa itaas ng martial monarch stage ay maaaring palaging mapanatili ang kanyang kabataang sigla, isang taong wala pang 70 taong gulang ang maaaring sumali sa Hidden Fog Martial Emperor. Sa mismong kadahilanang ito, natitiyak niyang hindi bata ang mukhang kabataang ito. Ha! Hindi ba siya iiwas? Sa lalong madaling panahon, nanliit kaagad ang mga mata ni Julius nang makita niyang nakatayo pa rin si Alvin na nakaugat sa parehong lugar kahit nakaharap niya si Aaman na buong lakas na umaatake sa kanya gamit ang kanyang espiritong sandata. Parang hinihintay niyang atakihin siya ni Aaman. Ano ang sinusubukan niyang gawin? Hindi siya makaiwas sa oras. O natigilan siya sa aking pag-atake. O siya ba? Sa sandaling iyon na ang isip ni Julius ay binaha ng lahat ng mga posibilidad. Whoosh! Dumating si Aaman sa harap ni Alvin. Gamit ang isang korap ng napakalaking palakol sa kanyang kamay, isang sunod-sunod na malalakas na pagsabog ang nagsimula bago niya ibinaba ang palakol patungo sa ulo ni Alvin. Mamatay! Ang mga mata ni Aaman ay kumikinang na may malamig na tingin. Nang walang pagpapakita ng anumang awa, ang kanyang palakol ay bumagsak sa isang kahangahangang paraan tulad ng kung paano nilikha ng Diyos ang mundo. Habang ang palakol ni Aaman ay bumababa sa kanya na may buong galit, malinaw na naramdaman ni Alvin ang matalim na aura na tumatakbo patungo sa kanya. Kung talagang napilayan siya ng palakol ni Aaman, tiyak na tatadterin siya sa dalawa. Wala siyang duda tungkol doon. Sa segundong ito, ang balabal ni Alvin ay kumikislap ng malakas sa hangin sa likod ng kanyang katawan na parabang isang bagyo ang humahampas dito. Ha! Nang makita kung paano ang dambuhalang palakol sa kamay ni Aaman isang talampakan lamang ang layo mula kay Alvin, hindi napigilan ni Harris na sumimangot kaagad. Hindi niya masabi kung ano ang balak niyang gawin. Gayunpaman, palagi siyang nagtitiwala sa lakas ni Alvin. Sa katunayan, bago si Alvin ay gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa Martial Emperor stage, ang kanyang lakas ay mas malaki na kaysa sa kanyang unang direktang disipulo, si Dax, na nasa first level Martial Emperor stage. Ngayon, ang cultivation base ni Alvin ay gumawa ng isang mahusay na hakbang pasulong at nakapasok sa Martial Emperor stage sa isang iglap. Tiyak na mas tumaas din ang kanyang lakas. Kahit na si Aaman ay isa sa pinakamagaling sa lahat ng first-level martial emperors na may lakas na higit pa sa kanyang unang direktang disipulo, si Dax, hindi niya inakala na posibleng matalo ni Aaman si Alvin.
Gayunpaman, sa harap ng kritikal na sandali noon, maging siya ay nangangati na gawin niya ang kanyang hakbang ngayon bago pa huli ang lahat. Sa oras na iyon, tiyak na mahak sa dalawa si Alvin. Tumigil ka. Nang si Harris ay gagawa ng kanyang huling hakbang, si Julius ay sumigaw ng malakas habang siya ay sumulong din. Gayunpaman, sa mismong sandali na kakagalaw pa lang niya, parang may napansin siya nang bigla siyang huminto bago natulala sa eksena sa di kalayuan habang nakanganga ang bibig. Para bang nasaksihan niya ang isang bagay na kakilakilabot. Kasabay nito, huminto rin ang katawan ni Harris. Sa di kalayuan, ang dambuhalang palakol na nasa kamay ni Aaman ay talagang lumapag, ngunit hindi kay Alvin. Sa halip, dama po ito sa matalim na palaso na biglang lumitaw sa kamay ni Alvin. Klang! Halos sa pagkakataong iyon nang magsalubong ang dambuhalang palakol at ang matalim na palaso, umalangaw-ngaw sa hangin ang isang nakakabinging raket. Sa susunod na segundo, lumitaw ang isang maliit na ulap ng kabute mula sa sentro ng epekto sa pagitan nilang dalawa. Isang nakakatakot na impact wave ang nagsimulang walisin ng sabay-sabay. 1285. Boom! 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 Saan man dumaan ang impact wave, ang hangin ay durog sa pinakamataas nitong presyon. Nang makita kung paano magiging abo ang lahat sa paligid, nagsimulang kumilos sina Julius at Harris. Sa pagdampi ng dalawang martial emperors, madali nilang naprotektahan lahat sa paligid, kabilang ang mansyon na tinutuluyan ni Julius, ang tirahan na inihanda ng Hidden Fog Island para sa kanila ng JS Mountain. Ang JS Mountain ay ang cultivation place ni Julius. Kahit na nagawa ni Julius at Harris na makapag-react sa oras at maiwasan ang trahedya ng lahat ng bagay sa paligid na maging abo, ang kaguluhan na dulot ng pagkalat ng impact wave ay nagpaalerto pa rin sa iba pang mga alagad ng Martial Emperor mula sa JS Mountain. Siyam na figure ang isa-isang umakyat sa langit at nag-hover sa kalangitan habang nakatingin sa epic enter ng impact wave sa di kalayuan. Si Senior Brother Aaman. Hindi nagtagal, may nakapansin kay Aaman. Sino ang binata na naka-purple ang damit? Talagang makakasama niya si Senior Brother Aaman. May nakapansin din kay Alvin. No. It's not a draw. Ang ilan sa kanila na may 20/20 at eyesight ay tila may napansin habang umiiling. Si Alvin ay nakatayo sa parehong lugar pagkatapos na casual na ilabas ang kanyang Royal Grade Spirit Sharp Arrow at madaling harangin ang ganap na pag-atake ni Aaman. Mapanuksong tumingin siya kay Aaman na ang mukha ay ganap na galit na pula. Kaunti lang ba ang lakas mo? Pinukaw ni Alvin, sumigaw siya ng malakas nang walang babala. Isang napakalaking enerhiya ang sumirit mula sa napakalaking palakol sa kanyang kamay. Sa kasamaang palad, ang kanyang lakas ay tila hindi pa rin maigalaw ang matalim na palaso sa kamay ni Alvin. Ang napakalaking lakas ay parang isang maliit na bato na nahulog sa dagat. Tapos na, walang pakialam na pahayag ni Alvin na may kalmadong tingin. Nagsimula ng kumilos ang kamay niya. Sa isang kurap ng matalim na palaso sa kanyang kamay, ang 5 kulay na apoy na umaagos sa kanyang katawan ay biglang nag-transform sa hugis ng isang espada bago nakipagsagupaan kay Aaman na parang lumabas ang espada sa kanyang katawan. Bang! Isang malakas na putok ang umalangaw-ngaw at ang katawan ni Aaman ay nanginig bago pinalipad ng hindi inaasahan sa pamamagitan ng lakas na tumakas sa katawan ni Alvin. Spurt! Barf! Nang muling humampas ang impact wave sa paligid, nakita lang ng mga nakapaligid na tao si Aaman na pinadalang lumipad hanggang 100 metro ang layo tulad ng isang araw na umalis sa busog. Sa lahat ng paraan, siya ay patuloy na bumubulwak ng dugo sa isang kahabag-habag na paraan. Para naman sa ibang taong kasama, nakatayo siya doon na hindi gumagalaw na parang bundok. Hindi man lang siya natinag mula sa simula hanggang sa huli. Gaano kalakas? Ang mga pulutong ng mga disipulo ng JS Mountain ay inilipat ang kanilang tingin kay Alvin. Sa isang singkit ng kanilang mga mata, ang kanilang mga puso ay napuno ng pagkalito. Si Aaman ang pinakamalakas na tao sa mga disipulo ng JS Mountain. Gayunpaman, ang gayong tao ay talagang natalo ng kakaibang binata na nakasuot ng lila. Hindi lamang na siya ay nawala sa isang mahusay na paraan. Nagpakita na siya ng kaunting awa. Maraming tao ang makakapagsabi nito. Ang lalaking iyon. Tila si Martial Emperor Lazarus.
Sa lalong madaling panahon, nakilala agad ng isa pang direktang disipulo ni Julius si Heres na nakatayo kasama si Julius sa hindi kalayuan. Bago sina Heres at Julius ay gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa Martial Emperor stage, sila ay naging magkaibigan sa loob ng maraming taon. Pagkatapos nilang pareho na gumawa ng tagumpay sa Martial Emperor stage at maging kilalang Martial Emperor sa Cloud Continent, nanatili pa rin ang pagkakaibigan nilang dalawa at palagi silang dumadaan sa lugar ng isa't isa para bumisita. Ang lahat ng mga direktang disipulo sa ilalim ng kanilang mga utos ay hindi estranghero sa kanilang dalawa. Siya si Martial Emperor Lazarus. Kung gayon, nangangahulugan ba ito na ang binata na nakasuot ng lila ay ang kanyang unang direktang disipulo, si Dax? Matagal ko nang narinig noon na may direktang disipulo sa ilalim ng Martial Emperor Lazarus na isa ring Martial Emperor. Maraming mga disipulo ng GS Mountain ang nagbulungan sa isa't isa. Hindi siya si Dax. Nakita ko na si Dax noon at hindi siya iyon. Hindi lang iyon, sa pagkakaalam ko, hindi talaga makakapareha si Dax para kay Senior Brother Aaman. Umiling ang isa sa mga disipulo ng GS Mountain. Bilang isa sa mga direktang disipulo ng Martial Emperor sa ilalim ng pamumuno ni Martial Emperor GS, syempre, mas marami siyang alam kaysa sa iba. Hindi siya si Dax. Kung gayon, baka isa siyang bagong disipulo na kinuha ni Martial Emperor Lazarus, espekulasyon ng maraming tao ng mag-isa. Haha! Kapatid na Alvin, kahanga-hanga ka, sa sandaling ito, si Julius ay tumawa ng malakas at hindi nalungkot na makita si Aaman na natalo ni Alvin. Hindi lang iyon, may bakas din ng saya sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Para bang masaya siya na natalo ni Alvin si Aaman. Masyadong mapagmata si Aaman kaya matagal na niyang inaasam na mapasuko ng kaunti ang kanyang kayabangan. Sa pagkakataong ito, gumawa si Alvin ng isang pabor para sa kanya. Nambobola mo ako, Martial Emperor GS. Sa sandaling ito, bumalik si Alvin sa tabi ni Heres at tumango kay Julius bago mapakumbabang tumugon, Little Aaman. Natutunan mo na ang iyong leksyon, hindi ba? Sa pagtingin kay Aaman na ang pinsala ay gumawa ng mahusay na pag-unlad pagkatapos niyang ubusin ang isang hilang medicinal pill, ngumiti si Heres ng mapanukso habang nagtanong. Firmf. Nang marinig ang pangungutya ni Heres, si Aaman ay umungol sa mahinang boses at bumalik upang tumayo sa likuran ni Julius na masunurin muli. Ang titig na muli niyang tiningnan kay Alvin ay napuno na ngayon ng mga bakas ng pangamba. Nandoon pa rin ang takot sa kanyang puso. Sa sandaling ito, bumalik si Alvin sa tabi ni Heres at tumango kay Julius bago mapakumbabang tumugon, Little Aaman. Natutunan mo na ang iyong leksyon, hindi ba? Noong una, hindi siya nasisiyahan na itinuring ni Heres si Alvin bilang isang kaibigan at siya, sa kabilang banda, ay isang antas na mas mababa kaysa sa kanila sa seniority, kaya sinadya niyang guluhin ang tatanggap. Gusto niyang talunin si Alvin at patunayan na hindi siya karapat-dapat na maging kaibigan ni Heres. Sinong mag-aasam na sa kabila ng pagiging buo ng kumpiyansa ay matatalo siya sa isang suntok lang? Hindi lang iyon, naramdaman niyang naawa na sa kanya ang lalaking ito, kung hindi, matagal na siyang patay. Kapatid na Alvin. Sa sandaling ito, ipinasa ni Heres kay Alvin ang Dragon Tendon na ipinasa sa kanya ni Julius noong nakaraan. Nagtaas ng kamay si Alvin upang kunin ito at ang kanyang damdamin ay nasa kaguluhan ngayon. Ang Dragon Tendon ng second level Martial Emperor Stage Worm Dragon. Hindi nagtagal, hinawakan ng litid ng dragon gamit ang dalawang kamay niya, buong lakas niyang iniunat ito, na para bang gusto niya itong maputol. Gayunpaman, kahit paano tumaas ang hugis espada na apoy mula sa kanyang katawan at kung paano niya ibigay ang kanyang buong lakas, ang litid ng dragon ay naunat lang ng kaunti kaysa dati. Ito ay hindi maaaring i-snap sa dalawa sa lahat. Brother Alvin, ang Dragon Tendon na ito ay nagmula sa isang Martial Emperor Stage Worm Dragon, kaya ang tiyaga nito ay napakalakas. Pabayaan mo, kahit ako ay wala akong magagawa tungkol dito. Si Julius na nakakita sa paggalaw ni Alvin ay hindi maiwasang mapangiti. Tama, kapatid na Alvin.
Sinasabi na ang litid ng dragon mula sa isang Demon Emperor stage na Worm Dragon ay hindi man lang makakapagputol ng isang tao na nasa tuktok ng Martial Emperor stage sa dalawa, dagdag ni Heres sa gilid. Sandali po, bago ito ay paulit-ulit nilang sinasabi ang Martial Emperor stage na Worm Dragon ngunit ngayon ay biglang naging Demon Emperor stage. Tumango si Alvin, ngunit hindi niya makontrol ang saya na bumabalot sa kanyang mukha. Kung gumamit siya ng ganoong Dragon Tendon sa Royal Grade Spirit Archery Set na matagal na niyang inihanda, ang archery set na nasa Royal Grade Spirit Weapon level ay isisilang kaagad. Sa Dao Martial Saintland, ang archery set na nasa Royal Grade Spirit Weapon level ay tatawagin ding Saint Weapon. Gamit ang isang Saint Weapon, malilinang ko kaagad ang Saint Grade Martial Tactic Colossal Aerolite Arrow. Ang puso ni Alvin ay natuwa sa tuwa. Sabay-sabay, nangangati siyang bumalik sa bahay na kasing bilis ng palaso. Pagkatapos niyang magpaalam kina Heres at Julius, dali-dali siyang umalis. Siyempre, hindi siya bumalik sa residential area kung saan nanatili ang mga taong Lazarus Peak. Sa halip, bumalik siya sa bahay na gawa sa kahoy sa hilagang silangan ng Hidden Fog Island para alagaan ang dalawang babae at sabay na pinag-aralan ang Saint Grade Martial Tactic, ang Colossal Aerolite Arrow. Matagal na niyang kabisado ang Colossal Aerolite Arrow sa kanyang isipan at hindi niya ito nagawang kalimutan. Ito ay isang kakaibang kakayahan na ipinagkaloob sa kanya ng kanyang kaluluwa. Kailangan lang niyang ipasok ang kanyang spiritual energy sa Saint Token na naglalaman ng Saint Grade Martial Tactic, at maaari niyang agad na kabisaduhin ang taktika sa Saint Token ng direkta. Hindi yun magagawa ng mga ordinaryong tao. Ang Colossal Aerolite Arrow ay isang arrow technique na may napakataas na pangangailangan ng basic technique ng user. Una, kailangan niyang makabisado ang kanyang layunin. Gayunpaman, hindi ito mahirap para kay Alvin. Sa kanyang nakaraang reincarnation, siya ang pinakamalakas na weapons specialist sa Earth. Bagamat hindi pa siya gumamit ng ganoong sinaunang mahabang hanay na sandata tulad ng busog at palaso noon, hindi siya pamilyar sa lahat ng iba pang iba't ibang baril. Hindi lamang iyon, sa kanyang nakaraang reincarnation, na-practice niya ang kanyang marksmanship sa pinakamataas na antas. Madali niyang nabuksan ang ulo ng kanyang target sa isang putok lamang mula sa ilang daang metro ang layo ng walang anumang kagamitan sa pagpuntirya. Para sa kadahilanang ito, sa mahabang panahon ng kahusayan sa kanyang pagmamarka, hindi magiging mahirap na sanayin sa pagpuntirya ng pana. Sa loob lamang ng isang araw at isang gabi, sinanay na niya ang kanyang sarili na tamaan ang target sa bawat oras na hindi nawawala. Sa reincarnation na ito, si Alvin ay isang ipinanganak na mamamana. Maagang umaga kinabukasan ng tumama ang unang sinag ng araw sa lupa, napapikit si Alvin dahil sa sariwang hangin. Bagamat isang araw at isang gabi siyang walang tulog, wala man lang siyang nararamdamang pagod. Kapag naabot ng isang tao ang cultivation base level na kapareho ng sa kanya, halos hindi siya makaramdam ng pagod kahit na hindi siya nakatulog ng isang buwan. Siyempre, ito ay limitado lamang sa pisikal na katawan. Ang kanyang puso ay maaaring makaramdam ng pagod. Ha! Bigla, na parang may napansin, nagtaas ng kilay si Alvin at tumingin kaagad sa langit. Isang grupo ng mga ibon sa dagat ang lumilipad sa kalangitan. Whoosh! Habang lumilipad ang kulay ube na damit sa kanyang katawan, isang busog ang lumitaw sa kanyang kamay mula sa manipis na hangin. Ang busog na ito ay ganap na itim na parang tinta. Napakaitim nito na mawawala ng sarili sa loob nito kung titingnan nila ito. Ito ay tulad ng isang malalim na kalaliman na kailaliman. Mayroon ding isang pulang-pula na tali sa busog. Ang bowstring ay kasing kapal ng hinlalaki ng isang may sapat na gulang. Sila ang pinakamataas na kalidad ng sining dahil perpektong tumugma sila sa itim na busog. Hawak ang busog gamit ang kaliwang kamay, tinutukan niya ang grupo ng mga ibong dagat na lumilipad sa kalangitan. Kahit papaano, nakalagay na ang kanang kamay niya malapit sa busog. Nang maabot ng kanyang kamay ang busog, may lumitaw na palaso sa kanyang kamay. Ang palasong iyon ay ganap ding itim tulad ng mismong busog. Matalas ang ulo ng palaso na kumikinang sa malamig na kinang na para bang kayang tumago sa lahat ng bagay. Creak! Creak!
Kahit papaano, ang palaso sa kanang kamay ni Alvin ay nakalagay na sa busog. Habang ang malagatas na apoy ay tumataas mula sa kanang kamay na nakahawak sa palaso, ang bowstring ay nakaunat, ngunit ito ay hindi masyadong nakaunat sa likuran. Hindi sinasadya ni Alvin na gawin iyon, ngunit sa pamamagitan lamang ng kanyang origin energy lamang, hindi na niya mahatak pa ang busog na ito. Ang busog na ito ay hindi isang ordinaryong busog. Isinasantabi ang lahat ng iba pa, ang bowstring mismo ay isa ng dragon tendon mula sa second level Martial Emperor Stage Worm Dragon. Ito ay sinabi na ito ay isang item na kahit isang powerhouse sa tuktok ng Martial Emperor Stage ay hindi maaaring maputol sa dalawa. Nasa first level Martial Emperor Stage pa lang siya, kaya itinuturing na itong medyo disente dahil nagagawa niyang paghiwalayin ito ng bahagya gamit lamang ang kanyang origin energy. Magsimula na tayo. Sa bilis ng tibok ng kanyang puso, itinoon ni Alvin ang kanyang paningin sa grupo ng mga seabird na lumilipad sa kalangitan. Ang mga ibon sa dagat ay lumipad sa kanilang kawan ng maluwag, ganap na hindi napapansin ang panganib sa hinaharap. Isang ibon. Dalawang ibon. Tatlong ibon. Go! Sa pagkakataong iyon, na may pagkabigla sa kanyang isipan, ang kanang kamay ni Alvin na nakahawak sa palaso ay bumitaw sa kanyang pagkakahawak at pinahintulutan ang palaso na iputok palabas. Whoosh! Sa tagal ng isang kidlat, sa loob ng kanyang mga mata, ang palaso na kanyang ipinutok ay naging isang kidlat na tumama patungo sa kalangitan bago tumama at tumago sa isang ibon sa dagat. Matapos mabutas ang isang ibon, ang palaso ay patuloy na nagwawalis at tumago sa pangalawang ibon. Pagkatapos, binaril din ang ikatlong ibon. 1286. Pumapatay ng tatlong ibon sa dagat gamit ang kidlat. Literal na isinagawa ni Alvin ang kasabihang pagpatay ng tatlong ibon gamit ang isang palaso. Kung ang sinumang bihasa sa paggamit ng longbow ay makakita ng ganoong kasanayan sa pamamana, tiyak na mabibigla siya. Ang grupo ng mga ibong dagat na lumilipad sa kalangitan ay sa simula ay mabilis na gumagalaw. Ang isa ay kailangang magkaroon ng mga advanced na kasanayan sa archery upang patayin ang isa sa kanila gamit lamang ang isang busog at palaso. Kung gusto ng isa na pumatay ng dalawang ibon gamit ang isang arrow, maliban sa pagkakaroon ng mga advanced na kasanayan sa archery, ang isa ay kailangang magkaroon din ng malakas na kasanayan sa pagmamasid at paghuhusga. Noon lamang maaaring mapatay ng isa ang dalawang ibon sa dagat gamit ang isang palaso. Ang kinakailangan ay mas mataas pa sa kaso ng pagpatay ng tatlong ibon gamit ang isang arrow. Ang pagkakataon ng tatlong mabilis na gumagalaw na seabird na makabuo ng isang tuwid na linya ay mangyayari sa isang kisap mata. Ang pagpatay sa tatlo sa kanila sa isang putok sa isang kisap lang ng mata ay tiyak na magiging mas mahirap. Ito ay mas malaki kaysa sa hamon ng pagpatay ng dalawang ibon gamit ang isang palaso. Umiilaw ang dragon sa siyam na langit. Kahit papaano, ang katawan ni Alvin ay umangkas at tila naging isang banal na dragon na pumailan lang sa siyam na langit. Nang bigla siyang huminto, ang mga katawan ng tatlong seabird ay lumitaw sa kanyang harapan at lumipad sa himpapawid habang sila ay binuhat ng isang hindi nakikitang enerhiya na nagbigay daan sa kanya upang pag-aralan ang mga ito. Darn! Medyo na-miss ko. Matapos masulyapan ang tatlong patay na ibon sa dagat, tila may napansin si Alvin. Kasabay ng pag-iling ay napabuntong hininga siya. Ang dahilan kung bakit siya napabuntong hininga ay kung paano namatay ang tatlong ibon. Dalawa sa mga ibon ang may buta sa kaliwang mata habang ang huli ay nasaksak ang lalamunan. Ang kanyang pagdadalamati tungkol sa pagkawala ng kanyang marka ng kaunti ay dahil sa kung paano ang huling ibon sa dagat ay namatay na naiiba mula sa unang dalawa. Noong unang kumilos si Alvin kanina, gusto niyang tusukin ang kaliwang mata ng tatlong seabird at patayin sila gamit ang isang palaso. Sa ngayon, bagamat patay na sila, ibang-iba ang sanhi ng pagkamatay ng isa sa mga seabird sa naisip niya noon. Dahil dito, hindi siya nasisiyahan. Kung may ibang tao roon, hindi siya makapagsalita pagkatapos malaman kung ano ang tumatakbo sa isip ni Alvin noon. Ang kakayahang maasa ang kanyang mga kasanayan sa archery sa ganoong antas sa loob lamang ng isang araw ay maaaring ituring na lubos na nakakagulat. Gayunpaman, hindi pa rin siya nasisiyahan. Hindi ba iyon medyo sobra?
Siyempre, ito rin ay dahil walang nakakaalam tungkol sa nakaraan ni Alvin. Kung alam nila ang tungkol sa buhay ng nakaraang reinkarnasyon ni Alvin sa Earth bilang isang weapons specialist, hindi sila magkakaroon ng ganoong pag-iisip. Sa kanyang nakaraang reinkarnasyon, ang kanyang pagiging mamarka ay ang pinakamahusay sa buong planetang Earth. Ang kahulugan ng 6 na salitang, ang pinakamalakas na espesyalista sa armas sa lupa, ay hindi isang biro. Maliban sa pagkakaroon ng nakakatakot na personal na kakayahan sa pakikipaglaban, ang pagiging mamarkahan ni Alvin ay nasa antas na rin na magpapapanik sa sinuman kung marinig nila ang tungkol dito. Para sa kadahilanang ito, si Alvin ay talagang mataas ang inaasahan sa kanyang sarili. Ang archery set ay nasa likod pa rin ng kaunti sa mga baril. Kung ito ang mga baril na ginamit ko sa Earth, magkakaroon ako ng pananalig na matusok ang kaliwang mata nila sa isang putok hanggat malakas ang puwersa, naisip ni Alvin sa kanyang sarili habang bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Gayunpaman, hindi siya nalungkot dahil doon. Mabilis na nilubog niya ang kanyang sarili sa muling paglinang ng kanyang husay sa pamamana hanggang sa makalimutan niya ang oras. Lumipas ang isa pang araw. Muli, sinubukan niyang bumaril ng 3 ibon gamit ang isang palaso. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, tiyak na ipinutok niya ang kaliwang mata ng 3 seabird gamit ang isang palaso at natapos ang misyon na itinakda niya para sa kanyang sarili. Mula noon, ganap na napag-aralan ni Alvin ang kanyang kasanayan sa pag-archery. Sa ngayon, oras na para opisyal kung linangin ang Colossal Aerolite Arrow. Sa sandaling naisip niya ito, ang kanyang damdamin ay napalitan kaagad ng kaguluhan. Gayunpaman, bago iyon, bigla siyang may naalala. Bastard, mayroon bang partikular na bagay na kailangan kong bigyang pansin kapag nilinang ko ang Saint Grade Martial Tactic? Biglang ibinuka ni Alvin ang kanyang bibig, tinanong ni Alvin si Bart, o sa mas tiyak, kaluluwa ni Bart, na naninirahan sa kanyang katawan. Sinabi ni Bart na dati siyang isang Saint Stage powerhouse sa Dow Marshall Saintland. Kaya naman, marami siyang gustong itanong kay Bart dahil ito ang unang pagkakataon niyang nilinang ang Saint Grade Martial Tactic. Gayunpaman, hindi tumugon si Bart. Ay oo. Muntik ko nang makalimutan. Hindi nagtagal, nang may tumunog na bombilya sa isip ni Alvin, bigla siyang tila may naalala. Kasabay nito, sa pagkabigla, ang malawak na espiritual na enerhiya na tahimik na natipon sa kanyang isipan ay biglang nabalisa. Anak, gusto mo bang pisilin ako hanggang mamatay? Nang kumalat ang espiritual na enerhiya ayon sa kontrol ni Alvin, isang galit na boses ang pumasok kaagad sa kanyang mga tainga. Si Bart iyon. Pinapalabas na kita ngayon, di ba? Walang pakialam na sumagot si Alvin. Boy, sa tingin mo ba wala kang utang na loob sa akin? Nasaan ang paggalang sa aking dignidad dito sa pamamagitan lamang ng pagsil sa akin gamit ang iyong espiritual na enerhiya ng walang anumang dahilan? Ngumisi si Bart sa malalim na boses. Dignidad. Nanatiling hindi nagbabago ang ekspresyon ni Alvin habang kalmado siyang nagtanong, meron ka pa rin ba niyan ngayon? Anyway. Don't tell me na hindi mo alam kung bakit ginamit ko ang spiritual energy ko para aisil ka sa unang pagkakataon. Malamig na ngumuso si Bart, anak, masyado mo akong minamaliit. Nabuhay ako ng napakaraming taon at anong klaseng babae ang hindi ko pa nakikita. Sa tingin mo ba ay sisilipin kita at ang 2 babaeng nagses *X? Malinaw pa ring naaalala ni Bart na noong huling beses na siya ay tinataka ni Alvin gamit ang kanyang espiritual na enerhiya, iyon ay sa kahoy na bahay na iyon na itinayo niya kasama ang 2 batang babae sa malapit. Kung ano ang dahilan kung bakit niya nagawa iyon, aba, sa dami ng pinagdaanan niya sa buhay, madali niyang mahulaan ang dahilan. Ito ay walang iba kundi ang pag-aalala na silipin niya ang kanilang sexual na buhay. Sino ang nakakaalam? Walang pag-aalinlangan na sumagot si Alvin, ikaw na mismo ang nagsabi noon. Isa kang Devil Cultivator. Ang pangalan pa lang na Devil Cultivator, ay hindi na masyadong kaaya-aya. Ikaw. Nang marinig ito, agad na nagalit si Bart. Mas mabuting maging handa sa pag-iisip. Sa hinaharap, gagamitin ko pa rin ang aking espiritual na enerhiya para isara ang iyong kaluluwa kung may pangangailangan, patuloy ni Alvin.
Ayaw niyang panoorin ni Bart ang saya kapag nakikipagtalik siya sa dalawang babae. Marahil, si Bart ay maaaring isang powerhouse ng Saint Stage minsan, ngunit sa sandaling iyon, ang kanyang kaluluwa na nanunuluyan sa kanyang katawan ay lubhang mahina. Madaling magagamit ni Alvin ang kanyang espiritual na enerhiya na umabot na sa Martial Emperor Stage para sugpuin ito. Anak, magsisisi ka. Kung paano mo tretuhin ang isang Saint Stage powerhouse ng ganyan. Puno ng kawalang kasiyahan ang tono ni Bart. Ituloy mo ang pagsasalita at tatatakan kita ngayon. Binyanta ni Alvin si Bart dahilan upang hindi na siya maglakas loob na magsalita pa. Gaya nga ng kasabihan, dapat yumuko sa mga pangyayari. Wala siyang choice kundi lunukan ng tahimik ang kahihiyan. Hindi nagtagal, naalala ni Alvin ang pangunahing layunin at nagtanong, oo, ang dahilan kung bakit kita pinalabas ay para tanungin ka kung mayroon akong dapat bigyang pansin kapag nilinang ko ang Saint Grade Martial Tactic. Kaya lang, sa tulong ni Bart, sinimulan niyang linangin ang Saint Grade Martial Tactic Colossal Aerolite Arrow ng opisyal at naghanda para dumalo sa Hidden Fog Martial Competition na malapit nang dumating. Siyempre, sa panahong ito, nakagawa na rin siya ng ilan pang mga bagay gaya ng pagpipino ng mga table tasks. O upang maging mas tumpak, gamit ang Demon Emperor's Beast Core upang pinuhin ang mga table tasks. Maliban sa Beast Core ng Stygian Scale Bear na nakuha niya sa huling pagkakataon, sinadya din niyang maghanap ng ilang live na target sa dagat noong nililinang niya ang Colossal Aerolite Arrow. Dahil doon, nakakuha siya ng ilan pang Demon Emperor's Beast Cores. Para sa kanya, hindi gaanong nahirapan ang pagpino ng mga table tasks gamit ang Demon Emperor's Beast Cores. Higit pa rito, ang performance rate ay medyo mataas din. Gayunpaman, dahil sa dahilan na ang mga Demon Emperors na pinatay niya ay nasa mababang antas, ang mga tabletang ginawa mula sa kanilang Beast Cores ay hindi nagbigay sa kanya ng maraming elevation sa kanyang cultivation base. Gayunpaman, sa kabila nito, talagang nagdulot sila ng malaking pagpapabuti kina Megan at Kelly. Ang Beast Core ng Demon Emperor ay orihinal na crystallization ng buong origin energy ng Demon Emperors. Matapos gawing mga table tasks ang mga ito ni Alvin, ang pagiging epektibo ng gamot ay naging madaling makuha. Sa makatuwid, ang cultivation base ng dalawang batang babae ay mabilis na umunlad habang sila ay sumulong sa napakalaking bilis bago naganap ang Hidden Fog Martial Competition. Habang papalapit na ang Hidden Fog Martial Competition, ang kapaligiran sa Hidden Fog Island ay nagsimula ring magbago. Sa katimugang isla, isang tao ang lumitaw sa ibabaw ng isang maluwang na mansyon at seryosong nakatingin sa isang babaeng naghihintay doon bago nagtanong sa malalim na boses, hindi pa ba nakakabalik ang dalawang babaeng iyon? Oo, hindi pa sila bumabalik. Tumango ang babae. Siya ay walang iba kundi si Rowena, ang unang senior sister ni Holland Valley. Para naman sa ibang taong nagtanong sa kanya sa malalim na boses, ito ay walang iba kundi ang Martial Emperor Holland. Mukhang nakalimutan na ako ng dalawang babae pagkatapos nilang magkaroon ng fiancé. Nang matapos na ni Martial Emperor Holland ang kanyang pangungusap, naging malamig kaagad ang kanyang boses. Kasabay nito, isang matalim na sinag ang kumikinang sa kanyang mga mata. Ang Hidden Fog Martial Competition ay magsisimula sa isa pang 10 araw. At hindi pa talaga sila babalik. Nakakunot ang noo, nagtanong si Rowena, Guro, kailangan ko bang hanapin sila? Pumunta ka. Tumango si Martial Emperor Holland. Kaagad, si Rowena ay nagpatuloy na umalis. Para siyang nag-transform sa kidlat, nawala siya sa paningin ni Martial Emperor Holland matapos ilibing ang sarili sa hamog na hindi kalayuan. Makalipas ang 7 araw, sa mansyon na tinutuluyan ng mga taong Lazarus Peak. Bakit hindi pa bumabalik si Brother Alvin? May 3 araw na lang bago opisyal na magsimula ang Hidden Fog Martial Competition. Harris, Martial Emperor Lazarus, na nalaman na hindi pa rin bumabalik si Alvin ay bahagyang nakasimangot. Nagtataka ako kung saan siya nagpunta. Kung alam ko lang ang tungkol dito kanina, dapat ay tinanong ko kung saan siya patungo nang umalis siya pagkatapos niyang kunin ang Dragon Tendon na iyon. Ngayon, ang galing. Hindi ko siya mahanap. Pakiramdam ni Harris ay walang magawa.
Master, may 3 araw pa. Siguradong babalik si Junior Uncle Darfield, paniniguro ni Dax mula sa likuran ni Harris. Matapos malaman na si Alvin ay malubhang nasugatan at natalo si Aaman mula sa GS Mountain sa isang suntok lamang, si Dax, na siyang unang direktang disipulo ng Martial Emperor sa ilalim ng utos ni Harris, ay nagkaroon ng panibagong pananaw sa kanya. Kasabay nito, dahil tinawag ng kanyang amo si Alvin na kapatid, tiningnan niya si Alvin bilang kanyang senior uncle. Sana. Nang marinig ang pagtiyak ni Dax, tumango si Harris. 1 araw. 2 araw. 2 araw na naman ang lumipas. Bukas ay kapag nagsimula ang Hidden Fog Martial Competition ng Hidden Fog Island. Whoosh! 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 3 matuli na figure ang lumikas mula sa hilagang silangan ng Hidden Fog Island at hindi nagtagal, nakarating sila sa Southern Island at nagpatuloy na tumungo patungo sa isang partikular na direksyon sa napakabilis na bilis. Maya-maya, 3 tao ang sumulpot sa isang maluwang na mansyon. Junior Uncle Darfield, nakabalik ka na sa wakas. Sa sandaling nagpakatatag silang 3, isang boses ang umalingaw-ngaw sa di kalayuan. Ito ay isang boses na puno ng hindi maipaliwanag na pakiramdam ng kaguluhan. Junior Uncle. Sabay-sabay, sa gitna ng 3, lumingon ang 2 ultimong magagandang babae para titigan ang gwapong binata na nakatayo sa gitna na may pagtataka sa mga mukha. Dax. Napatingin ang gwapong binata na nakasuot ng purple ang taong naglalakad palapit sa kanila. 1287. Ang binata na nakasuot ng purple ay walang iba kundi si Alvin. Dahil sa paraan ng pagtawag ni Dax sa kanya, natagalan siya bago bumalik sa kanyang katinoan. Nandito ba si Kuya Yang? Haha. Kuya Alvin, nakabalik ka na sa wakas. Bago pa makasagot si Dax, isang masaganang tawa ang umalingaw-ngaw. Sa susunod na pagkakataon, isang binata ang lumitaw mula sa hindi kalayuan at nakatayo doon. Ito ay walang iba kundi si Harris, Martial Emperor Lazarus. Ang 2 ito ay dapat na magkapatid, hindi ba? Kuya Alvin, ang swerte mo talaga. Hindi nagtagal, nakanganga si Harris sa 2 babae sa tabi ni Alvin at ang kanyang mga mata ay napuno ng pagkabigla. Kahit na siya ay naglakbay sa haba at lawak ng kalahati ng kanyang buhay, bihira siyang makakita ng maraming kababaihan na kasing ganda nila. Kasunod ng pagpapakilala ni Alvin, binati ni Harris at ng 2 babae sa tabi niya ang isa't isa. Dahil alam nilang pareho ang presensya ng isa't isa, hindi na sila nagulat. Brother Alvin, hindi ba kailangang bumalik ang 2 hipag na ito sa Martial Emperor Holland? Tutal, nandito sila para kumatawan sa Holland Valley, tanong ni Harris. Hindi. Umiling si Alvin. Dahil naghinala na siya na may pukon na si Martial Emperor Holland, syempre, hindi niya hahayaang maglakad pabalik sa bibig ng tigre ang 2 babae. Bukod pa riyan, sa napakatagal na panahon na hiwalay sa 2 dalaga ay hindi na siya pumayag na makipaghiwalay muli sa kanila. Right then, how he itched to tie these 2 girls to his side. Emph. Nang iling ni Alvin ang kanyang ulo, isang malamig na ungol ang umalingaw-ngaw mula sa lahat ng dako. Masasabing boses ito ng babae at puno ng galit. Tulad ng pagkunot ng noo ni Alvin, agad na bumungad kay Harris, Megan, at Kelly ang takot. Malamang, masasabi nila kung sino ang may-ari ng boses na ito. Hindi nagtagal pagkatapos noon, nakita ni Alvin ang isang tao na nagmaterialize out of nowhere near. Isang babae ang nakatayo doon at binigyan siya ng hindi maipaliwanag na pressure na bumangon mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Sa sandaling iyon, panay ang titig sa kanya ng babae na may matalim na parang kutsilyo. Ikaw ba ang dumukot sa aking 2 direktang disipulo? Walang paabi, walang pakialam na tanong ng babae at sabay hakbang pasulong. Sa sandaling siya ay sumulong, ang hangin sa harap ng babae ay agad na sinipsip sa isang vacuum. Isang di nakikitang enerhiya ang nagsama-sama at dumiretso patungo kay Alvin. Boom! Nang walang anumang pag-aalinlangan, ang origin energy ay sabay-sabay na tumaas mula sa katawan ni Alvin bago nagbagong anyo upang maging isang 5 kulay na apoy na sa wakas ay tumigas upang maging hugis ng isang espada.
Sa pagkakataong iyon, habang nanlalamig ang kanyang tingin, ang 5 kulay na apoy sa hugis ng espada ay bumulwak sa kanyang katawan at tila nag-transform sa isang dambuhalang espada bago sumulpa at patungo sa hindi nakikitang enerhiya. Galing sa babae ang invisible energy na iyon. Hindi naman talaga ito invisible pero sa halip, kayang kontrolin ng babaeng ito ang enerhiyang ito ng buo at itinago pa ito. Mula sa pagpapakitang ito, makikita rin na ang babae ay hindi nagpakawala ng kanyang buong lakas. Kung gagawin niya iyon, hindi siya magkakaroon ng oras upang itago ang lakas na inihagis niya. Mag-ingat ka. Agad na bumungad kay Heres ang takot. Nang matanto niya ang nangyayari, huli na ang lahat para kumilos siya bilang tagapagligtas. Kasabay nito nang tumaas ang enerhiya sa kanyang katawan habang mabilis siyang lumipad patungo kay Alvin, sumigaw siya ng malakas bilang babala. Bang! Bago dumating si Heres, ang halos buong lakas ni Alvin, nang hindi gumagamit ng anumang spirit weapon, ay nakipagsagupaan na sa invisible energy ng babae at gumawa ng malakas na putok. Guru, mangyaring maawa. Ang malakas na kalabog na ito ang nagpakatoto kina Megan at Kelly. Habang sumisikat ang takot sa kanilang maselang mga mukha, dali-dali silang nagmakaawa sa babaeng iyon. Ang babaeng iyon ay si Marshall Emperor Holland na nagmula sa Holland Valley ng Cloud Continent. Siya rin ay Megan at Master ni Kelly sa pangalan. Gayunpaman, nang sumigaw sina Megan at Kelly bago nila hintayin ang tugon ni Marshall Emperor Holland, isang malawak, napakalaking puwersa ang dumaan sa bawat direksyon at sa parehong oras, naapektuhan din sila. Sabay-sabay, pinalipad sila at ilang dosenang metro lang ang layo at sa wakas ay huminto na sila. Ang napakalaking enerhiya na ito ay nagmula sa impact wave na ginawa mula sa sagupaan ng enerhiya ni Alvin sa Marshall Emperor Holland. Nagpatuloy ito sa pagwawalis sa lahat ng direksyon sa mapusok na paraan. Sa huli, sa wakas ay nagkaroon ng resulta matapos ang dalawang jet ng enerhiya ay nagsagupaan sa isa't isa. Tulad ng nararamdaman ni Alvin na ang kanyang enerhiya ay dinudurog ng enerhiya ni Marshall Emperor Holland, ang boses nito ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga sa pamamagitan ng voice transmission, tulad ng inaasahan mula sa ikatlong reinkarnasyon ng Rebirth Marshall Emperor. Sa kasamaang palad, hindi ka pa rin makakapantay sa akin ngayon. Bago pa ito maisip ni Alvin, ang kanyang enerhiya ay nadurog na ng lakas ng Marshall Emperor Holland. Sa susunod na pagkakataon, ang kanyang enerhiya ay sumambulat patungo sa kanya na parang dinudurog niya ang mga tuyong dahon. Boom! Gaya ng inaasahan, pinalipad si Alvin ng may putok. Habang lumilipad siya sa hangin, ang tanging nararamdaman niya ay parang nanghina ang buong katawan niya. Maging ang kanyang kamalayan ay nanlalabo na ngayon. Pakiramdam niya ay hindi niya magawang gumising ng matagal. Nang ang kanyang katawan ay bumagsak sa lupa ng marahas na may putok na sa wakas ay bumalik siya sa realidad at bumalik sa kanyang katinoan. Napakasakit kaya't kinailangan niyang magnganga ang kanyang mga ngipin. Halos madurog na ang kanyang mga organo noon. Alam niyang nagpakita na ng awa si Marshall Emperor Holland. Kung hindi, patay na siya. Ang Marshall Emperor Holland na ito ay dapat nasa 5th level Marshall Emperor stage man lang. Sa pagtibok ng kanyang puso, nag-isip si Alvin sa kanyang sarili. Boom! 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 Kung paanong si Alvin ay nabigla sa lakas ng Marshall Emperor Holland, sunod-sunod na malalakas na boom ang umalingaw-ngaw sa kanyang mga tainga. Nang iangat niya ang kanyang ulo ng may matinding kahirapan, napagtanto niyang si Heres ay nagpakita sa pagitan niya at ng Marshall Emperor Holland upang protektahan siya at nakakulong sa isang labanan sa kanya ngayon. Sa isang kisap mata, kakalabas lang ni Alvin ng Royal Grade Resurrection Pill at nilamon ito. Pagkatapos, napansin niya na nasa disadvantageous na posisyon na si Heres at wala siyang choice kundi kunin ang kanyang spirit sword na palagi niyang nasa tabi. Gayunpaman, kahit nagamit ang kanyang spirit sword, mabubunot lamang ni Heres si Marshall Emperor Holland. Bastos! Young Master! Sa sandaling iyon, sina Megan at Kelly ay pumunta na sa tabi ni Alvin at nakatingin sa kanya na may nag-aalalang ekspresyon, lalo na si Kelly, na nagbabantang tumulo ang mga luha.
Sa di kalayuan, si Dax at ang grupo ng mga disipulo ni Lazarus Peak, na nakarinig ng kaguluhan, ay lahat ay natulala habang nakanganga ang kanilang mga bibig. Maraming tao ang nagbubulungan sa pagkatulala. Sino ang babaeng iyon? Nang hindi gumagamit ng kahit anong spirit weapon, talagang nakipagbunutan siya kay Lord Marshall Emperor na gumagamit ng spirit weapon. Ako ba siyang powerhouse mula sa Hidden Fog Island? Siya ay Marshall Emperor Holland, sagot ni Dax na may malungkot na mukha. Marshall Emperor Holland. Nang marinig ang mga salita ni Dax, natakot kaagad ang mga tao. Siyempre, alam nila kung sino si Marshall Emperor Holland. Masasabing siya ang nangungunang tatlo sa grupo ng mga kilalang Marshall Emperor sa Cloud Continent. Kahit na siya ay isang babae, siya ay isang superwoman na mas dakila pa sa sinumang lalaki. Tulad ng inaakala ng maraming tao na kukunin ni Marshall Emperor Holland ang kanyang sandata ng espiritu at talunin si Heres sa isang suntok, bigla siyang sumigaw ng malamig gamit ang isang boses na napakalamig na nakakatusok ng buto, nawasak ang langit at lupa. Nang ibukan niya ang kanyang bibig, ang 100 metro na radius sa paligid niya ay tila agad na nagbago sa isang mundo ng yelo at nyebe. Maraming mga tao na ang cultivation base ay mababa ang nakaramdam ng sobrang lamig at patuloy silang nanginginig. Kasama rin dito sina Megan at Kelly. Gayunpaman, habang ang kanilang origin energy ay nagpatuloy sa pagtakip sa kanilang mga katawan, hindi na sila naapektuhan nito. Talagang nilinang niya ang kanyang Hanbing's Divine Sword Technique sa pinakamataas na antas. Nang marinig ang boses ni Marshall Emperor Holland at nasaksihan ang kanyang mga kilos, natakot kaagad si Alvin. Agad siyang tumayo nang walang pag-aalinlangan. Ha! Nang makita siyang biglang tumayo na parang isang taong hindi nasaktan, maging sina Megan at Kelly, na ang atensyon ay nasa kanya, ay nagulat kaagad. Kitang-kita nila ang kanyang mga sugat. Uminom man siya ng Grade 1 Life Recovery Pill, kakailanganin niya ng ilang araw na pahinga bago siya gumaling. Gayunpaman, ngayon, ilang tagal na lang ng ilang paghinga ang lumipas at naka-recover na siya. Siyempre, ang dahilan kung bakit nabigla ang dalawang babae ay dahil wala pang oras si Alvin para sabihin sa kanila ang tungkol sa Royal Grade Resurrection Pill. Whoosh! Pagkatapos niyang tumayo, agad na kinuha ni Alvin ang kanyang Royal Grade Spirit Archery Set ng walang pag-aalinlangan. Ang isang kamay ay nakahawak sa busog habang ang isa naman ay nakahawak sa palaso. Ang 5 kulay na apoy ay patuloy na bumulwak na parang matalim na mga espada na bumubulusok habang nakadikit sa kanyang kamay. Creak! Sa sandaling iyon, ang bowstring sabaw sa kamay ni Alvin ay hinayla sa buong hugis gasuklay bago bumulwak ng 5 kulay na enerhiya ang sumanib sa bowstring. Sabay-sabay, isang serye ng mga makukulay na kidlat ang lumitaw sa paligid ng bowstring. Sa tuwing gumagalaw ang mga kidlat na ito, para silang matutulis na mga espada na umaagos habang nagpapalabas sila ng makikinang na mga ilaw. Whoosh! 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 Sa sandaling iyon, isang sipol ang umalangaw-ngaw sa buong kalangitan. Ang mga sinag ng espada na napuno ng walang hanggan na panlamig na enerhiya na binago mula sa Marshall Emperor Holland na lumalabas patungo sa Heres. Sa prosesong ito, ang walang hangganang sinag ng espada ay nagsama-sama sa kalagitnaan at nagbagong anyo upang maging isang dambuhalang espada na nagbigay ng serye ng nakakapanghinayang enerhiya. May kakaibang puwang sa dulo ng dambuhalang espada na ito. Hindi nagtagal, sa isang kisap mata ng napakalaking espada, ang agwat sa dulo ng espada ay nakaturo kay Heres na tila ito ay tumututok. Shit! Agad na nanliit ang mga mata ni Heres nang bumungad sa kanya ang takot. Sa sandaling iyon, maliban sa pakiramdam na siya ay pinupuntirya, naramdaman niya na maging ang espasyo sa kanyang tabi ay tila ikinulong ng isang mapanirang enerhiya. Ang pakiramdam na ito ay halos nagbigay sa kanya ng kawalan ng pag-asa. Amoy na amoy niya ngayon ang amoy ng kamatayan. Nang walang anumang pag-aalinlangan, ang enerhiya ni Heres ay ganap na sumabog mula sa kanyang katawan. Umaasa sa energy boost ng kanyang spirit sword, sinubukan niyang tumakas mula sa enerhiya na nakalock sa kanya. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon, natanto niya na kahit paano siya umiwas, ang enerhiyang iyon na nakatarget sa kanya ay nananatili pa rin sa kanya.
Wala na siyang mapupuntahan. Ang baliw na babaeng ito ay talagang may ganoong pamamaraan. Mukhang ako, si Martial Emperor Lazarus, ay mamamatay sa kanyang kamay ngayon. Sa sandaling ito, napagtanto din ni Heres na hindi na siya makakatakas. Sa mabigat na buntong hininga sa kanyang puso, ang lahat ng kanyang pag-asa ay nasira. Mapahamak. Habang ibinuka ni Martial Emperor Holland ang kanyang bibig at walang pakialam na sinabi, isang maliit na tuldok ng liwanag ang biglang lumitaw sa puwang ng dulo ng espada ng dambuhalang espada na nakatutok kay Heres. Sa sandaling lumitaw ang tuldok ng liwanag, ito ay parang isang nakakapasong araw na lubhang nakasisilaw. Gayunpaman, hindi katulad ng init mula sa nakakapasong araw, ang maliit na tuldok ay nagbuga ng nakakatakot na malamig na aura sa halip, na naging sanhi ng pakiramdam ng mga taong naruroon sa pinangyarihan na may cultivation base sa ibaba ng Martial Emperor stage na parang sila ay hubad na ngayon sa isang mundo ng yelo at nyebe. Sa sandaling ito, sa kanilang isipan, bumangon ang takot sa kanilang mga kaluluwa. 1288. Nawala ang langit at lupa. Ang maliit na tuldok ng liwanag ay resulta ng Heaven and Earth Wipeout, ang pinakamakapangyarihang sword skill sa Cloud Continent, ang Divine Sword Technique ng Hanbing. Sa sandaling may sigawa ang kasanayan, ang maliit na liwanag ay sasabog sa isang ulap ng magaan na alikabok sa kalangitan at mag-blush sa buong lugar. Anumang buhay na bagay na nadikit sa liwanag na alikabok ay mapapawi ang pagkakaroon nito sa mundo. Ang maliit na spotlight ay naglalaman ng matinding lamig. Sa sandaling ito ay sumabog, ang anumang kinain nito ay agad na magiging isang ice sculpture. Halos kasabay nito, ang lakas ng pagsabog na nagmula sa liwanag ay dudurog ng buo sa mga eskultura ng yelo. Klang! Habang lumiliwanag ang spotlight at malapit ng sumabog, umalangaw-ngaw ang isang malakas na kalabog. Ang malakas na echo ay sumakit sa karamihan ng mga tenga ng mga manunood. Imposible yan. Bago pa makasagot ang karamihan sa kanila, narinig nilang sumigaw si Martial Emperor Holland. Nakuha nito ang atensyon nila habang pinapabalik sila sa katinoan. Saan napunta ang ilaw? Sa sandaling iyon, napansin ng marami sa kanila na ang maliit na spotlight na nabuo sa dulo ng higanteng espada ni Martial Emperor Holland ay nawala. Ito ay nawala ng walang anumang bakas. Walang nakakaalam kung saan ito nagpunta. Bang! Bagamat nawala ang tuldok ng liwanag, ang singil ng enerhiya mula sa higanteng espada na nakatutok kay Heres ay dumapo sa kanya sa kalaunan at pinaputukan siya ng malakas. Hinanda niya ang pag-atake dahil hindi siya handa kasunod ng impresyon na siya ay papatayin. Kung hindi, madali niyang maharangan ang pag-ataking iyon. Freewa! Iniluwa ni Heres ang isang malaking subo ng dugo tulad ng inaasahan pagkatapos ng pag-atake. Namutla ang kanyang mukha at hindi matatag ang kanyang katawan. Malinaw na malaki ang pinsalang natamo niya. Nabawi niya ang kaunting kulay sa kanyang maputlang mukha pagkatapos uminom ng hilang medicinal pill. Bang! Isang nakakabinging pagsabog ang nagmula sa malayo sa sandaling iyon. Ito ay ang maliit na spotlight na sumabog sa malayo. Bilang sentro ng lindol, ang lahat sa loob ng 100 metrong radius ay naging puting karagatan. Gayunpaman, ang puting karagatan ay kumupas kasabay ng hangin na parang hindi ito lumitaw. Ang Heaven and Earth Wipeout ay natapos ng ganoon lang, walang sinumang nawasak. Sa sandaling iyon, na-activate ni Alvin ang kanyang interlinking formation at naalala ang araw na lumihis mula sa maliit na spotlight. Sa wakas ay sinanay ni Martial Emperor Holland ang kanyang mga mata kung saan naroon si Alvin sa parehong oras. Ang itim na kidlat na kahit na hindi niya makuha kanina ay nagmula sa parehong direksyon. Habang si Martial Emperor Holland ay maingat na tinitingnan ang paligid at halos itinoon ang kanyang mga mata kay Alvin, ang kanyang mga pupil ay biglang lumiit na parang may napansin lang siya. Tumingin siya sa itaas ng langit sa susunod na segundo. Tila may nakita si Martial Emperor Holland sa mismong segundong iyon. Malakas na tanong niya habang mataimtim na nakatitig, sino iyon? Si Alvin, na nag-aakalang si Martial Emperor Holland ay nalaman ang tungkol sa kanyang ginawa kanina, ay nabigla nang malaman na siya ay nakayuko sa itaas ng kanyang ulo sa halip na mapansin ang Royal Grade Spirit Archery Set sa kanyang kamay. Sa sinabi ni Martial Emperor Holland, parang may tao doon.
Sa sandaling iyon, inilagay ni Alvin ang Royal Grade Spirit Archery Set sa kanyang kamay at tumingin sa itaas ng kanyang ulo kung saan nakatutok ang lahat. May nakatayo doon. Isa itong matanda na nakasuot ng maapoy na pulang damit. Nakatayo siya doon na para bang pinaghalo niya ang langit at lupa, kaya mahirap kahit na mapansin siya. Walang nakakaalam kung kailan siya nagpakita. Lahat ay nakaranas ng goosebumps dahil walang nakapansin, kasama na si Alvin, na nandoon siya kanina. Kung papatayin sila ng matanda, baka wala nang nakaligtas, kaya maswerte silang buhay pa. Sino ka ba talaga? Bakit mo kami ginagambala? Mariin na tinitigan ni Marshall Emperor Holland ang matanda at nagtanong sa kanyang malalim na boses. Nagulat si Alvin nang marinig ang sinabi ni Marshall Emperor Holland. Maging sina Meghan at Kelly ay natigilan. Naisip ba ni Marshall Emperor Holland na ang matandang lalaki ang hamarang sa Heaven and Earth Wipeout sword skill na ginawa niya kanina? Sa katotohanan, si Alvin ang gumawa nito. Alam na alam niya iyon dahil siya ang may gawa nito. Samantala, sina Meghan at Kelly ay nasa tabi niya sa lahat ng oras na ito. Nasaksihan nila ang lahat mula sa simula hanggang sa katapusan, simula sa pagkuha ni Alvin ng Royal Grade Spirit Archery Set hanggang sa kanya na hinaila ang busog at ibinaril ang arrow sa bilis ng kidlat. Hindi nagawang makita ni Marshall Emperor Holland ang Royal Grade Spirit Archery Set sa kamay ni Alvin. Kung hindi, baka hindi niya naintindihan ang sitwasyon. Naturally, hinding-hindi siya maniniwala dito maliban kung nasaksihan niya ito ng sarili niyang mga mata. Nasubukan na niya ang kakayahan ni Alvin kanina at alam niyang imposible para sa kanyang hindi gaanong kakayahan na pigilan ang Heaven and Earth Wipeout sword skill na itinutok niya kay Heres. Gayunpaman, ang hindi niya alam ay bukod sa Royal Grade Spirit Weapon, si Alvin ay nagal-inang ng Saint Grade Martial Tactic. Noong umatake siya kanina, nagsagawa siya ng Saint Grade Martial Tactic Colossal Aerolite Arrow. Bagamat kasi simula pa lamang niya sa paglilinang at itinuring na nasa paunang yugto lamang, ang kapangyarihang ipinakita niya ay lampas na sa paghahambing sa isang advanced na martial skill sa ranggo ng langit sa pinakamataas na antas. Kaharap ang mabangis na Marshall Emperor Holland na nag-utos sa kanyang malalim na boses, ang matandang naka-red robe ay sumulyap lamang sa kanya at sumagot, "Ikaw, umalis ka." Parang wala siyang pakialam sa kanya kahit kaunti. "Sir, parang dumidikit ang ilong mo sa negosyo namin." Pinandilatan ni Marshall Emperor Holland ang matanda na nakasuot ng pulang damit habang ang malamig na kinang ay sumilay sa kanyang mga mata. Hindi na siya pinansin ng matanda sa pagkakataong ito. "Sige. Okay. Dahil wala lang ako sa iyo, gusto kong makita kung may kakayahan ka bang makagambala sa negosyo ko." Ngumiti si Marshall Emperor Holland sa kabila ng kanyang galit at sabay takbo papunta sa kanya. Napakabilis niya na tila naglaho sa manipis na hangin sa harap ng lahat. Habang mabilis ang mga pangyayari, akala ng karamihan sa kanila ay ginagamot sila sa isang matinding away, kaya sila ay nasa sabik. Gayunpaman, walang sino man ang inaasahan kung ano ang sumunod na nangyari. Bang! Isang malakas na kalabog ang umalangaw-ngaw at isang marilag na shockwave ang humampas sa lahat ng direksyon. Ito ay napakalaki, na naging sanhi ng marami sa kanila na may mababang cultivation base na sumuray-suray ng ilang hakbang pabalik. Hindi lang iyon, sunod-sunod ding nabunat ang maraming puno sa malapit. Gayunpaman, walang sino man ang nagkaroon ng oras upang alalahanin ang lahat ng iyon. Ano? Nakatitig sila ng walang laman kay Marshall Emperor Holland na ibinaril na parang pana na umaalis sa busog nito, na nakasulat sa kanilang mga mukha ang kawalan ng paniniwala. Sa isang suntok lang, nabaril si Marshall Emperor Holland. Sa katunayan, ito ay isang magulo na pagkatalo. Sa sandaling iyon, nalipat ang atensyon ng lahat sa matanda. Nakatayo siya doon na may nagninangas na pulang apoy na dumadampi sa kanyang katawan. Ang enerhiya ng iba't ibang kulay ay lumipad sa paligid ng nagninangas na pulang apoy ngunit ito ay hindi gaanong mahalaga. Sino ka ba talaga? Ang Marshall Emperor Holland ay nagdere ng ilang subo ng dugo. Muli niyang nilinggan ang matanda pagkatapos uminom ng hilang medicinal pill at muling nagkaroon ng kulay sa kanyang maputlang mukha, ngunit halatang takot sa kanyang mga mata ngayon. Inatake na siya ng matanda bago pa man siya makapag-react kanina.
Sa panahon ng pag-atake, ang tanging naramdaman niya ay isang bulk zone nang hindi mapigil ang enerhiya na dumarating sa kanya. Lumipad siya palabas ng dumapo sa kanya ang enerhiya. Ayoko nang ulitin ang sinabi ko, muling wika ng matanda, mas malamig ang tono nito sa pagkakataong ito. Bigla na lang, nagkaroon ng matinding pagbabago sa ekspresyon ng Martial Emperor Holland at naglakas loob na hindi na manatili pa. Hindi nagtagal, lumingon siya kay Alvin na may pag-aatubili sa kanyang mga mata. Napakalapit na niyang kunin ang ikatlong reincarnation ng Rebirth Martial Emperor kasama niya. Tila kailangan niyang maghanap ng isa pang pagkakataon upang gawin ito sa ibang pagkakataon. Bago umalis, sinulyapan ni Martial Emperor Holland sina Megan at Kelly. Mula sa galit sa kanilang mga mata, napagtanto niyang imposibleng umalis silang dalawa kasama siya. Hindi niya inisip iyon dahil kasangkapan lamang sa kanya ang dalawang babae. Upang maging tumpak, ang mga ito ay mga kasangkapan upang akayin siya sa ikatlong reinkarnasyon ng Rebirth Martial Emperor. Ngayong natagpuan na niya ang ikatlong reinkarnasyon ng Rebirth Martial Emperor, wala na silang halaga sa kanya. Whoosh! Mabilis, nawala si Martial Emperor Holland sa harap ni Alvin at ng iba pa. Nakahinga ng maluwag ang lahat. Sa pagkakataong iyon, sabay-sabay silang napatingin sa matanda. Salamat, Senior, agad na nagpasalamat si Harris sa matanda. Katulad ni Martial Emperor Holland na kalis lang, hindi niya namalayan na si Alvin ang nakipag-ugnayan sa kritikal na sandali. Ang iba pang 9 na tao mula sa Alvin Peak kasama si Dax ay ganoon din ang naisip. Bahagyang tumango ang matandang nakasuot ng pulang damit sa pasasalamat ni Harris. Kasunod nito, umalis siya pagkatapos masulyapan si Alvin at ang dalawang babae sa tabi niya, na wala nang walang bakas. Nagpakita siya na parang bulk zone ng hangin at umalis din. Marami sa mga disipulo ng Lazarus Peak ang bumulalas, Supreme. Tama. Tanging ang ganitong powerhouse lang ang nararapat na tawaging Supremo. Medyo kinilig pa sila sa nangyari kanina. Nagsagawa siya ng Saint Grade Martial Tactic kanina. Nang sinusubukan ni Alvin na alamin ang pagkakakilanlan ng matanda, narinig niya ang boses ni Bart. Napuno ng affirmation ang boses niya. Saint Grade Martial Tactic. Ibig mo bang sabihin ang senior kanina? Natigilan si Alvin. Tama, pagkumpirma ni Bart, bagaman ang Saint Grade Martial Tactic na ginawa niya ngayon ay hindi kasing husay ng iyong nililinang, ito ay may malaking epekto din. Ang kanyang kakayahan ay hindi gaanong mas makapangyarihan kaysa sa Martial Emperor Holland. Gayunpaman, dahil nilinang niya ang Saint Grade Martial Tactic, kaya niya ito sa isang suntok. Ipinagpatuloy ni Bart ang pagtataguyod ng Saint Grade Martial Tactic. Kung si Alvin ay nag-aalinlangan sa Saint Grade Martial Tactic noong nakaraan, ang kanyang mga pagdududa ay naalis na ngayon. Ang Saint Grade Martial Tactic Colossal Aerolite Arrow na kanyang nilinang ay nagpahayag lamang ng kapangyarihan nito sa antas na lampas sa kanyang imahinasyon. Young Master, masakit pa ba? Maingat na tiningnan ni Kelly si Alvin na may pag-aalala na nakasulat sa buong mukha niya. Si Megan ay mas prangka at nagsimulang hawakan ang buong katawan ni Alvin upang suriin kung may mga pinsala. Sa likod ng mga ulap sa itaas ng langit, naroon ang matandang nakasuot ng pulang damit. Hindi siya umalis, nakatayo doon habang pinagmamasdan ang lahat ng nangyayari sa ibaba. Aalis na tayo. Hindi mo ba talaga siya makikita? Lumingon ang matanda at napatingin sa isang makapidyo hiningang ginang na nakasuot din ng pula. Ang kanyang hitsura ay pare-pareho sa Megan at Kelly. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.